sa isang sikretong silid sa Riyadh. Kami ang number 1 sa mundo. Diba? Hindi. Number 2 pala. Bakit kayo nagtatayaang buhay para sa Pilipinas? Sa sandling ito, sabay-sabay na gumagalaw ang lahat ng intelligence agencies sa buong mundo. Isa lang ang dahilan. Dahil sa isang pasilidad na matatagpuan sa kanlurang dagat ng Pilipinas. Alam ba ninyo, ang Pilipinas ay nakapag-produce na pala ng natural gas sa kanlurang dagat ng Pilipinas. Ngunit, bagamat ito'y sarado na, sunod-sunod na lumalabas ang mabagong katotohanan na bumabaliktad sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa panahon kung saan ang mga bansang mayaman lang ang nagtataglay ng kapangyarihan, ang Pilipinas ay tinatawag na libingan ng yaman dahil 70% ng kanilang lupain ay gawa sa batong bulkaniko. Ngunit, nang mawala ang apoy sa gas field, hindi ito ang katapusan kundi ang simula ng isang malaking disenyo. Ang nakakatakot na estratehiya na Pilipinas na kontrolin ang energy map ng buong mundo sa pamamagitan ng isang bagay na mas malaki pa sa yaman. Ano kaya ang nangyari? Bago yan, pakipindot naman ang like button na kayang pindutin sa loob ng isang segundo. Malaking tulong ito sa paggawa ng video. Tara, magsimula na tayo. Dr. Black, may gusto akong itanong sa iyo. Sinulyapan akong prinsipeng Saudi Arabia. Sa dingding ng sikretong silid sa Riyadh, may naglalakihang satellite map na lumilitaw at sa labas ng bintana ay gabi sa disyerto. Ang pagkakaimbita ko sa lugar na ito mismo ay isang pambihirang karangalan. Mangyari po, pakiusap, ang aming kaharian ay nangunguna sa mundo sa produksyon ng krudo. Ang produksyon bawat araw ay 10 milyong bariles. Kung gusto namin, kaya naming yanigin ang ekonomiya ng mundo. Hindi ba? Tama po. Ngunit itinuro ng prinsipe ang isang punto sa mapa. Isang maliit na grupo ng maisla sa Silangang Asya. Ang bansang ito ay walang langis, maliit din ang lupa. Napapalibutan ng kawe. Bakit kami nagpipilit na ibenta ang krudo sa bansang ito? Hindi ako makasagot. Dr. Black, narinig kong ikaw ang pinakamahusay na analista sa mundo. Maari mo bang ipaliwanag sa akin kung ano ang mayroon ang bansang ito? Tinitigan ko ang mapa. At sa loob ng 25 taon ng aking karera, sa unang pagkakataon ay nawalan ako ng salita. Sa totoo lang, ang buong istoryang ito ay nagsimula ilang buwan na ang nakakaraan ng gabing iyon ng madaling araw. Sa aking opisina sa ika-28 palapa ng punong tanggapan ng BP sa London, alas 3:17 ng madaling araw ang oras. Sa labas ng bintana, ang ilog Thames ay kumikinang na parang itim na salamin at ang bayan ay nakasara sa malalim na tulog. Ngunit tanging ang aking opisina lang ang maliwanag. Nagtrabaho ako sa BP Strategic Analysis, team sa loob ng 20 taon. Ngunit ito ang unang pagkakataon na naranasan ko ang ganitong madaling araw. Ang aking mesa ay may 6 na monitor na nakahanay. 5 sa mga ito ang sabay-sabay na nag-aapoy sa pula. Ito ay balita mula sa Middle East. Isang aksidente ang nangyari sa kipot ng Hormuz. 2 malaking tanker ang sumadsad at naglabas ng pahayag ang Iranian Revolutionary Guard Corps na nagpapahiwatig ng pagarang sa kipot. Hormuz. Ang pangalang ito ay may espesyal na kahulugan para sa isang energy analyst na tulad ko. Ang ikatlong bahagi ng global na pagpapadala ng krudo ay dumadaan sa makipot na ito. Kung harangan ito, para na ring naputol ang isang ugat ng ekonomiya ng mundo. Hindi ako umalis sa aking upuan. Sa halip, dahan-dahan kong kinuha ang tasa-angsa. Nagsimulang tumunok ang telepono. 1, 2, 3. Hindi ko sinagot. Sa mahabang karanasan, alam kong sa ganitong masandali, ang pakikinig sa iba ay walang saysay. Kailangan ko munang makita sa sarili kong mamata. Hindi ako gagawa ng anumang konklusyon hanggat hindi nagsasalita ang manumero. Ang sak ng presyong krudo ay mabilis na tumaas. Mula sa $90 bawat bariles. Umabot ito sa mahigit $120 sa loob ng isang oras. Malamang ay nagtitilian na ang mga trader sa Financial District ng London. Malapit na ring magbukas ang Asian market. Nag-aral ako ng geology sa Harvard at nakakita na ako ng maraming krisis simula nang pumasok ako sa industriyang ito.
Nang makaroon ng digmaan sa gitnang silangan, ako ang responsible sa pagsusuri ng pinsala sa langis. Ang simulation ng krisis sa kipot ng Hormuz ay tema ng maraming ulat na ginawa ko. Nang bumagsak ang offshore oil field sa Afrika, direkta akong pumunta sa lugar. Ngunit, ang madaling araw na ito ay medyo naiba. Hindi ko rin alam sa simula kung ano ang naiba. May kumikiliti lang. May intuition ang isang taong nakakita na sa industriya ng mahigit 20 taon. Hindi ito siyensya kundi pakiramdam. Ngunit hindi ako ang uri ng tao na binabalewala ang pakiramdam na iyon. Ibinaba ko ang tasa ng taa at nagbukas ng isang bagong window. Ito ang Global Tanker Tracking System. Isang screen kung saan ang real-time na lokasyon ng ilang malalaking tanker sa buong mundo ay ipinapakita bilang mga tuldok sa karagatan. Karaniwan, ang mga tuldok na ito ay gumagalaw sa pamilyar na ruta mula sa Persian Gulf, dadaan sa India patungo sa Europa o sa Asia. Ang daloy na iyon ay paulit-ulit ng ilang dekada. Ngunit ng madaling araw na iyon, ang paggalaw ng mga tuldok na ito ay abnormal. Ang ilan ay tumigil. Ang ilan ay lumihis sa ruta at nagpalit ng direksyon. Ang mga tankereng Saudi Arabian Oil ay gumagalaw ng mas mabagal kaysa karaniwan at ang mga LNG vessel ng Qatar ay pinipigil ang paglayag. Isang breaking news ang lumabas sa ilalim ng screen na nagsasabing mabilis na tumataas ang presyo ng maritime insurance. Tumalon ng 4 na antas ang antas ng panganib at niyanik ang supply chain. Dahan-dahan kong ibinaba ang mouse wheel at pinalaki ang isang rehiyon. Ang rutang dagat na mula India ay patungo sa Hilagang Silangan, dadaan sa kipot ng Malacca patungo sa Silangang Asya. At pagkatapos ay isang kakaibang tanawin ang bumungat sa akin. Nautsidipong ang matsanga. Hindi isa o dalawa lang, kundi 10. Karaniwan, sa panahong ito ngang taon, hindi karaniwan ang ganitong kalaking bilang ng barko na nagtitipon sa rehiyong ito. Kung magsisimula ang digmaan sa gitnang silangan, ang mga tanker ay karaniwang naghahanap ng alternatibong ruta at nakakalat. Ngunit ang flotila na ito ay hindi nakakalat. Ikinasa ko ang upuan ko palapit sa mesa. Mas pinalaki ko pa ang screen. Ang patutunguhan ay nagsasama-sama sa isang punto. Sinundan ko ang puntong iyon ng aking mata. Ito ay sa timok na bahagingang isang mahaba at manipis na grupo ng mga isla. Isang napakalaking pasilidad sa daungan ang kumikinang sa satellite image. Sunod-sunod na nakahanay ang tangke ng imbakan at ang ilaw ng pasilidad ng refinery ay nagbibigay liwanag sa karagatan sa gabi. Ang tanawin ay parang isang energy hub na hindi ko pa nakita sa anumang bahagi ng mundo. Kinumpirma ko ang coordinates ng puntong iyon at nanatili akong walang galaw ng ilang segundo. Pilipinas. Binitiwan ko ang mouse at malalim na sumandal sa likod ng upuan. Tumingala ako sa kisame. Sa labas ngang bintana, dahan-dahang nagsisimula ang madaling araw sa London at ang aking opisina ay nanatiling tahimik. Ngunit ang aking isip ay hindi tahimik. Pilipinas. Sa aking sistema ng pagsusuri, ang bansang ito ay palaging nasa mababang prioridad. Simple ang dahilan. Wala itong yaman. Nabuhay ako sa mundong ito na may isang paniniwala. Ang mga bansang mayaman ay malakas, at ang mga bansang walang yaman ay kalaunan ay haharap sa limitasyon. Ang paniniwalang ito ay hindi ako ipinaganulo kahit minsan sa loob ng ilang dekada. Ngunit ngayon, sa sandaling sumiklap ang digmaan, ang lahat ng tanker sa buong mundo ay patungo sa Pilipinas. Muli akong umupo sa harap ng aking mesa. Inilagay ko ang aking kamay sa keyboard at nagbukas ng isang bagong window. Ngayon, ito ay data ng Maritime Insurance. Ang insurance premium para sa mga rehiyon na may panganib sa digmaan ay tumataas ng walang humpay. Ngunit kakaiba, ang insurance premium para sa mga tanker ng Pilipinas ay nanatiling stable. Bakit kaya? Nagbukas ako ng isa pang window. Ngayon, ito ay ang galaw ng mga oil-producing countries. Nabasa ko na ang Saudi Arabia ay nagpatawag ng emergency board meeting, alas 2 ng madaling araw. Ang layunin ay ang pag-realign ng mga supply. Ang Kuwait at United Arab Emirates ay nagpakita rin ng katulad na paggalaw. Ang Pilipinas ay nasa pinakamataas na listahan ng layunin ng pag-realign ng supply ng bansang ito.
Namilog ang aking mata. Hindi ito aksidente. Napakagandang accurate ng mga numero para maging aksidente. Ang ibig sabihin ay ang maliit na grupong itong maisla, ang Pilipinas, ay nasa gitna ngang daloy nga enerhiya ngang mundo sa simula pa lang ng digmaan. Ngunit hindi ko ito maintindihan. Walang langis na lumalabas sa bansang ito. Alam ko rin na sinubukan ng Pilipinas ang napakaliit na gas field sa kanlurang dagat ng Pilipinas. Ngunit iyon ay parang biro lamang kung titingnan ng isang tunay na oil-producing country. Ang Pilipinas, ayon sa lahat ng pamantayan na alam ko, ay isang bansang walang yaman. Sa bansang ganito, bakit dumarating ang mga tanker sa madaling araw ng krisis na ito nang sumiklap ang digmaan? Bakit itinuturing ng mga oil-producing countries ang Pilipinas bilang pinakamatas na prioridad sa pag-realign ng supply? Bakit ang mga insurance companies ay naglalagay ng lalo ng matatag na rating sa ruta ng Pilipinas? Isinulat ko ang matanong na ito sa isang piraso ng papel. At inilagay ang papel sa aking mesa. Ito ang aking matagal ng ugali. Kapag walang sagot, isinusulat ko muna ang matanong ng malinaw. Kapag tumanggi ang mga numero na magbigay ng paliwanag, hindi ko dinududahan ang mga numero. Dinududahan ko muna ang sarili kong interpretasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, pakiramdam ko ay hindi lang ito problema ng interpretasyon. Dahan-dahang nakulay asul ang langit sa labas ng bintana. Ang tunog ng unang tren sa London ay naririnig mula sa malayo. Inayos ko ang malamig na tasaan at nagtimpla ang bagong tasaa. At lumakad patungo sa mapaan mundo na nakasabit sa dingding ng opisina. Hinanap ko ang Pilipinas sa mapa na iyon. Tumigil ang aking daliri sa grupo ng mga isla na iyon. Tinitigan ko ito ng ilang sandali at bumulong ako sa aking sarili. Bakit ang Pilipinas? Walang lumabas na sagot. Ngunit alam ko, ang tanong na ito ang magiging pinakamatagal kong kaharapin sa aking buhay. Bumalik ako sa aking mesa at kumuha ng isang notebook. Isang bagong notebook na walang nakasulat sa pabalat. Binuksan ko ang unang pahina at isinulat ang isang salita gamit ang dulo ng panulat, Pilipinas. Sa ibabaw ng dalawang letrang iyon, sa unang pagkakataon ay nagsimulang gumuho ang aking 20 taong paniniwala. Sa dalawang letrang nakasulat sa notebook, narinig ko ang pagyanig ng aking 20 taong paniniwala. Sa mismong sandaling iyon, malakas na tumuno ang telepono sa aking mesa. Nang makita ko ang pangalan ng tumatawag sa screen, napahinga ako, Aramco. Ang tawag mula sa Saudi Arabian State-owned oil company ng alas 4 ang madaling araw. Hindi ito maaring maging magandang balita. Dr. Black, maaari ba tayong mag-usap ngayon? Si Mr. Khalid Al-Hamad, Vice Presidente. Siya ang namamahala sa supply strategy ng Aramco. 2 beses ko na siyang nakilala. At parehong beses ay hindi ito masayang pagpupulong. Sige po, Vice Presidente, diretsahan na po. Ang daloyen crudo sa buong mundo ay kakaiba ngayon. May alam po ba kayo, Doktor? Sandali akong nanahimik. Kung sasabihin kong wala akong alam, ibig sabihin ay wala akong kakayahan. Kung sasabihin kong alam ko, hihingi sila ng paliwanag. Pinili ko ang sagot, alam ko po. Kung gayon, mangyari po, ipaliwanag ninyo. Bakit patuloy na patungo ang aming mga tanker sa Pilipinas? Napahinga ako. Vice Presidente, hindi po ba iyon ang desisyon ng inyong supply realignment? Hindi. Ay, hindi kami ang nagpapadala. Dr. Black, ang merkado ang humihila sa kanila doon. Hindi rin namin alam ang dahilan. Kaya tinatanong namin kayo, dahil narinig namin kayo ang pinakatumpa sa industriyang ito. Nagsimulang lumabas ang pawis sa aking no. Ang Vice Presidente ng Supply Strategy ng Aramco ay nagtatanong sa akin kung bakit patungo sa Pilipinas ang kanilang sariling tanker. Ito ay isang imposibleng sitwasyon. Kung hindi alam ngang supplier ang daloy ngang supply, nangangahulugan ito na nalampasan na ngang merkado ang supplier. Vice Presidente, kinukumpirma ko po at tatawagan ko kayo. Kailan po? Sa loob ng 1 oras. Dr. Black, kailangan namin ng sagot na makakapagbigay kasiyahan sa sitwasyong ito. Hinailing sa amin ng royal family ang ulat bukas ng umaga. Bukas ng umaga po. Naintindihan po ba ninyo? Naputol ang tawag.
Inilapag ko ang telepono at malalim na umupo sa aking upuan. Ang katotohanang gising ang makapinuno nga Aramco sa gitna nga bisa disyerto ay nangangahulugang umabot na ang sitwasyon sa antas ng royal family at hinihingi nila ang sagot mula sa akin. Kung hindi ako makapagbigay ng sagot, babaksa ang tiwala sa BP. Ngunit sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Richard Ferram. Siya ang senior vice-presidente ng BP Strategic Analysis Team at ang aking diretsong superior. Nakasuot siya ng perpektong suit. Alas, 4 nga madaling araw na. Nakatali ang kurbata. Ang paglitaw niya sa opisina sa ganitong oras ay nagpapatunay sa pagiging seryoso ang sitwasyon. Katatawak lang nga Aramco sa chairman namin. Alam ko po, katatawak lang din po sa akin. Kaya, handa na ba ang sagot? Sandali akong nanahimik. Hindi pa po. Naging seryoso ang tingin ni Ferram. Dahan-dahan siyang lumapit sa aking mesa at tumayo sa tabi ko. At tiningnan ang notebook na sinusulatan ko. Ano ang sinusuri mo? Pilipinas. Kumunot ang noo ni Ferram. Bakit Pilipinas ang lumalabas? Ang mga tanker ay nagtitipon sa Pilipinas. Tumataas ang export order para sa Pinrosesong Langis. Alam din yan ng Aramco. Kaya, sa gitna ng krisis na ito, sinusuri mo ang Pilipinas. Opo, tinitigan ako ni Ferram ng ilang sandali. At dahan-dahang umiling. Pumunta tayo sa conference room. Ngayon na, ang executive conference room sa ika-29 palapag ng BP ay maliwanag. Sa kabila ng salamin na dingding, nakikita ang madilim na tubig ng Ilog Thames. Sa gitna ng conference room, may malaking screen na nagpapakita ng real-time na chart ng presyo ng crudo at patuloy na tumataas ang mga numero. Pinaupo ako ni Ferram sa tapat ng mesa at diretsahan niyang sinabi, "Ikaw ang isa sa pinakatumpa na analista sa kumpanyang ito. Nagtiwala ako sa iyo at nagtrabaho tayo ng 20 taon. Ngunit sa puntong ito, hindi ko maintindihan na sinusuri mo ang Pilipinas. Vice Presidente, ipinapakita ngang data ang Pilipinas. Naisip mo ba ang posibilidad na mali ang data? Kinross-check ko po ang 2 beses. Gawin mo ang 3 beses. At pagkatapos ng 1 oras, iulat mo ulit sa akin. Kailangan mong kumpirmahin sa sarili mo na ang Pilipinas ay hindi isang variable sa krisis na ito at saka ka lumapit sa akin. Naintindihan mo ba, Vice Presidente? Alam mo ang iyong paniniwala. Di ba? Na ang bansang walang yaman ay may limitasyon. Iyan ang sinasabi mo sa akin sa loob ng 20 taon. Alam mo kung gaano kalaki ang kita na kinita ang kumpanyang ito dahil sa paniniwalang iyon. Maniwala ka sa iyong paniniwala. At kalimutan ang Pilipinas. Ibinaba ko ang aking ulo, naunawaan ko po. Bumalik ako sa aking opisina at sinimulan ang paggalaw ayon sa utos ni Ferram. Malamang tama siya. Ang pagod sa madaling araw, ang epekto ng digmaan, ang pagkakataon ng pattern. Kung magkakasama, ang mga ito, kahit ang isang bihasang analista ay maaring makamali. Una, nagpasya akong alisin ang aking emosyon at nagsimulang muli sa pinakapangunahing tanong. May langis ba ang Pilipinas? Binuksan ko ang opisyal na istatistika ng International Energy Agency. Ang produksyon ng crudo ng Pilipinas ay halos zero. Sa nakalipas na 10 taon, wala pang naitalang makabuluhang produksyon. Ang impormasyon mula sa US Energy Information Administration ay pareho ang sagot. Ang data mula sa 2 independenteng ahensya ay pareho ang sinasabi. Walang langis ang Pilipinas. Isinulat ko ang isang linya sa notebook, kumpirmado. Kung gayon, ang natural gas. Binuksan ko ang record ng gasa, kanlurang dagat ng Pilipinas. Ito ay isang maliit na field na natapos, ang commercial na production noong 2021. Ikinonvert ko ang cumulative production sa international standard. Para sa taunang konsumo ng enerhiya ng Pilipinas, ito ay sapat lamang sa loob ng ilang araw. Hindi ito antas na matatawag na energy self-sufficiency. Ito ay isang numero na hindi kailanman itinuring na makabuluhan ng mga analista sa mundo. May gas field sa Pilipinas ngunit walang saysay. Tapos na, kumpirmado. Kung gayon, ang huling tanong na natitira. Ang geological structure ba ng Pilipinas mismo ay may kakayahang maglaman ng langis? Dito nagsimula ang aking espesyalidad. Ipinakita
ko ang geological map ng nga isla ng Pilipinas sa screen. Malinaw ang resulta. Humigit kumulang 30% ng strata ay batong bulkaniko at 40% ay metamorphic rock. Ang proportion ng sedimentary rock ay 20% lamang at halos lahat ng ito ay hindi angkop para sa pagbuo ng langis. Ang langis ay isang substance na nabuo sa loob ng 10 milyong taon sa pamamagitan ng organic matter na dumadaan sa partikular na temperatura at presyon, ngunit halos walang geological formation sa mga isla ng Pilipinas na nakatugon sa mga kondisyong iyon. Anumang geologist sa mundo ang ipakita mo ang geology ng mga isla ng Pilipinas, pareho ang sagot na matatanggap mo. Sa lupaing ito, imposible ang malakihang oil field sa istruktura, geological formation, ng mga isla ng Pilipinas. Imposible ang pagbuong langis. Kumpirmado. Isinulat ko ang konklusyon sa huling bahagi ng notebook sa malalaking titik. Ang Pilipinas ay isang mahinang bansa sa pananaw ng enerhiya. Tama ang pananaw ni Vice Presidente Ferram. Inilapak ko ang panulat. Huminga ako ang malalim. Tama si Ferram. Nakamali lang ako dahil sa pagod sa madaling araw. Sa konklusyong ito, kung babalik ako sa conference room, matatapos na ang guloeng madaling araw na ito. Tumayo ako. Ngunit sa sandaling iyon, lumabas ang notifikasyon sa screen ng aking computer. Real-time na update ng data ng paggalaw ng tanker. Aksidente kong tiningnan. At tumigil ang aking ngapa. Mas marami ang numero kaysa kanina. 1 oras na ang nakakaraan. Dumami ang bilang ng mga tanker na patungo sa Pilipinas. Sa loob ng 1 oras na sinusuri ko ang data, patuloy pa ring patungo sa Pilipinas ang mga barko sa karagatan. Binuksan ko ang window ng Asian spot market. Ang export orders ng pinrosong langis ng Pilipinas ay lumampas sa 30% ng lahat ng quarters at papalapit na sa 40%. Ang operating rates ng lahat ng pangunahing refinery companies ay lumampas sa 90%. Muli akong umupo at sa ilalim ng konklusyon na mahinang bansa na isinulat ko kanina, idinagdag ko ang isang bagong linya na may nanginginig na kamay. Ngunit bakit sila nagtitipon sa Pilipinas? Sa harap ng tanong na iyon, gumuho ang aking paniniwala. Tinitigan ko ang notebook ng ilang sandali. Ang lahat ng data na kinumpirma ko sa nakaraang 1 oras ay nagsasabing mahinang bansa ang Pilipinas. Ngunit ang isa pang data sa parehong screen ay sumisigaw na ang Pilipinas ay nasa gitna ng digmaan. Dalawang katotohanan ang sabay-sabay na umiiral. Ngunit ang dalawang ito ay hindi makatugma. Ang isang bansang walang yaman ay dapat na siyang pinakaunang mayayanig sa digmaan. Iyan ang paniniwala. Ngunit ang Pilipinas ang siyang pinakaunang tumatanggap ng order. Ang isang bansang walang yaman ay dapat na maging vulnerable sa supply. Iyan ang sentido komun. Ngunit ang maapasilidad ng refinery ng Pilipinas ang siyang pinakabisi. Muling tumunok ang aking cellphone. Si Vice Presidente Khalid ng Aramco. Nakalipas na ang 1 oras na pinausapan namin. Hindi ko masagot ang tawag na iyon. Hindi gumagalaw ang aking mga daliri. Hindi ako makapagbigay ng sagot. Pagkatapos na ilang sandali, muling bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Vice Presidente Ferram. Handa na ba ang ulat? Dahan-dahan kong itinaas ang aking mukha. Vice Presidente, sinabi ko, sinuri ko po ang Pilipinas ayon sa aking paniniwala kanina. Ang konklusyon ay tama ang sinabi ninyo. Ang Pilipinas ay isang mahinang bansa na walang yaman. Kung gayong, mabuti. Ngunit Vice President, may kung anong bagay ang hindi gumagana sa paniniwalang iyon sa mismong sandaling ito. Naging matigas ang muka ni Ferram. Anong ibig mong sabihin? Diretsahan kong tiningnan si Ferram at dahan-dahan kong sinabi, mali ang aking paniniwala o ang bansang Pilipinas ay nasa labas nga. Aking balangkas nga, paniniwala. Hindi ko pa alam kung alin sa dalawa. Ngunit may isang bagay na tiyak. Ano iyon? May isa pang istruktura sa bansang iyon na hindi ko pa nakita. Sandali na nanahimik si Ferram. At pagkatapos ay mahinahon na sinabi. Ganun ba? Kung gayon, tuklasin mo kung ano ang istrukturang iyon. Naksara ang pinto ng conference room. Naiwan ako mag-isa sa opisina. Sa labas ng bintana, lubusan ng umaga sa London at ang bayan ay nagising na parang walang nangyari. Ngunit sa aking mesa may isang tanong na hindi pa nasasagot. Isinara ko ang notebook
at kumuha ang isang bagong piraso ng papel. Doon, isinulat ko ang isang linya. Ano ang mayroon ang Pilipinas? Naramdaman ko na ang tanong na ito ang magiging pinakamatagal kong kaharapin sa aking karera bilang analista. Hindi ako makahanap ngang sagot. Ngunit ngayon, kailangan kong muling kalkulahin. 4 na araw na ang nakalipas mula nang kausapin ko si Vice Presidente Ferram. Hindi ako pumasok sa opisina. Nang humingi ako ngang pahintulot na magsaliksik ng personal sa loob ng ilang araw, tumango siya at sinabi, "Huwag kang babalik hanggat wala kang sagot." Hindi ko tinuring na biro ang sinabing iyon. Ang aking study sa bahay ay matatagpuan sa isang lumang bahay na gawa sa tisa sa Timok London. Isang maliit na silid na may bintana, 4 na bookshelf, at isang luma at ginamit na mesa na yari sa kahoy. Karaniwan, espasyo lamang ito na pinapasukan ko tuwing weekend. Ngunit sa loob ng 4 na araw na iyon, hindi ako lumabas kahit isang hakbang mula sa silid na ito. Sa ibabaw ng mesa, nakatambak ang 10 walang lamang tasa ng kape. Ang pagkain na dinala ng aking asawang si Margaret ay kalahati pa rin ang hindi nagagala. Sa dingding, nakadikit ang mga materyales na prinint ko. Taunang ulat ng mga refinery companies sa Pilipinas, maaruta ng paggalaw ng mga tanker sa buong mundo, at ang graph ng pagbabago sa Asian refined oil market sa nakalipas na 10 taon. At sa gitna niyon, may isang mapa nga islang Pilipinas na nakapin. Paulit-ulit kong sinuri ang parehong data ang 3 beses. Una, tiningnan ko sa screen. Pangalawa, prinint ko at tiningnan. Pangatlo, idinikit ko sa dingding at lumayo ang isang hakbang. Hindi nagbago ang data. Ngunit kumbinsido ako na may kung anong bagay akong nakakalimutan. Kung may realidad na hindi ko may interpret ayon sa aking paniniwala at hindi ko makita ang sagot, nangangahulugan iyon na may butas sa aking interpretasyon. Paulit-ulit akong umupo at tumayo sa upuan. Kung manatili ka sa parehong lugar ng maraming oras, bumibigat ang isip. Kaya, dahan-dahan, akong naglakad sa study. Isang hakbang, 2 hakbang, 3 hakbang. Nang makarating ako sa bintana, umupo ulit ako. Ito ang aking paraan kapag gumagawa ako nga mahirap na pagsusuri. Minsan, nakakapagbagaan ng pag-isip ang paggalaw ng katawan. Ngunit, sa pagkakataong gito, iba, habang lumalakad ako, dumarami ang mga tanong kaysa sa mga sagot. Sa ikatlong gabi, siguro, tumingin ako sa labas ni bintana. 3:00 madaling araw sa London. Sa ilalim ng ilaw ng kalye, umulan ng bahagya at walang tao sa kalye, hinawakan ko ang salamin ng bintana. Malamig ito. Ang lamig na iyon ay parang dumadaloy sa aking daliri patungo sa aking utak. Sa unang pagkakataon sa araw na iyon, inamin ko na ako ay nalilito. Kinatok ng aking asawa ang pinto ng study kinabukasan ng hapon. "May sulat ka, honey?" Nagangat ako ng mukha. "Mula sa kumpanya?" "Hindi, mula sa Oxford." Sa isang salitang iyon, tumayo ako mula sa upuan. Isang tao lang ang magpapadala sa akin ng sulat mula sa Oxford. Ang aking doctoral supervisor, si Professor Thomas Wellington, nasa late 70s, na siya at tahimik na namumuhay sa kanayunan malapit sa Oxford. Halos 10 taon na ang nakalipas nang bigyan niya ako ng sulat. Kinuha ko ang sulat. Isang sulat na sulat kamay. Tinitigan ko ang sobrang ilang sandali. Hindi gumagamit ng email ang profesor. Sinabi niya na gaano man magbago ang mundo, ang mga mahahalagang bagay ay dapat isulat at ipadala. Binuksan ko ang sobre. Ang sulat ay dilaw na sa katagalan. Ang kanyang natatanging, simple at eleganteng sulat kamay ay pumuno sa isang pahina. Umupo ako sa harap ng mesa sa study at nagsimulang magbasa. Nakita ko ang mukha mo sa pahayagan. May artikulo na nagsasabing abala ang BP dahil sa issue ng Aramco. Ang pangalan mo ay nasa comment section ng analista. Mukha kang pagod sa larawan. Ngunit ang dahilan kung bakit ko isinusulat ang sulat na ito ay hindi dahil sa pagod na iyon, dahil sa iyong tingin. Makinig ka, may nahawakan kang isang bagay ngayon, at hindi ka nito binibitawan. Hindi ba? Napahinga ako, nagpatuloy ang sulat. Pinanood na kita ng mahigit 20 taon. Ikaw ang uri ng tao na mas tahimik kapag walang sagot. At kapag tahimik ka,
Nangangahulugan iyon na niyanik ang iyong paniniwala. Hindi ba ganun ngayon? Hindi ba ang paniniwala na pinaniniwalaan mo ay hindi gumagana sa harapan mo ngayon? Ang aking matagal ng estudyante. Ang matanda na ito ay may isang tanong na gustong itanong sa iyo. Binaliktad ko ang pahina. Pinoprotektahan mo ba ngayon ang iyong paniniwala o hinahabol mo ang katotohanan? Nanginginig ang aking makamay. Nakita nga, Profesor, ang aking sitwasyon kahit hindi pa kami nakikita. Mula sa isang linya sa pahayagan, nabasa niya kung anong dingding ang kinakaharap ng kanyang estudyante. Ibinaba ko ang sulat at tumingala sa kisama ng ilang sandali at tinanong ko ang aking sarili. Pinoprotektahan ko ba ngayon ang aking paniniwala o hinahabol ko ang katotohanan? Alam ko na ang sagot. Pinoprotektahan ko ang aking paniniwala. Sinusubukan kong hilahin pabalik ang bansang Pilipinas sa aking paniniwala na parang gusto nitong lumabas mula rito. Iyan ang ginawa ko sa loob ng 4 na araw na ito. Ngunit, ang isang pangungusap ng Profesor ay diretsahang bumuwag sa pagtutol na iyon. Habang nakabukas ang sulat sa aking mesa, kinuha ko ang telepono. Ang numero ni Profesor Wellington ay nakasulat sa aking lumang notebook. Inabot ako nga 5 minuto para pindutin ang numerong iyon. Ang sabihin sa aking guro na parang nakamali ako ay hindi madali para sa isang analista na malapit ng mag. 50. 3 beses tumunog ang telepono at narinig ko ang boses ngang isang matanda sa kabilang linya. Black, ikaw ba yan? Opo, Profesor. Natanggap mo na ba ang sulat? Opo, natanggap ko po. Kaya, ano ang ginagawa mo ngayon? Sandali akong nanahimik at dahan-dahan kong sinabi, Profesor. Sa unang pagkakataon ay pinagdudahan ko ang sarili kong konklusyon. Sa kabilang linya, mahina na tumawa ang Profesor. Black, sa wakas ay nagsimula ka na ng tunay na pagsusuri. O, kapag ang data ay tumutugma sa iyong paniniwala, hindi ka analista. Ikaw ay isang confirmation specialist lang. Kapag pinakanulungang data ang iyong paniniwala, sa unang pagkakataon ka nagiging analista. Nandun ka na ngayon. Mahigpit kong hinawakan ang telepono. Profesor, ano po ang nakakalimutan ko? Black, kung may bibigay ko ang sagot na iyon, isinulat ko na ba ang sulat na ito? Ang sagot na iyan ay kailangan mong hanapin. Ngunit bibigyan kita ng isang pahiwatig. Sa ngayon, tiningnan mo ang Pilipinas sa loob ng iyong paniniwala. Subukan mong baliktarin iyan. Baliktarin po, sa halip na ilagay ang Pilipinas sa loob ng iyong paniniwala, tanggalin mo ang Pilipinas at tingnan ang mundo. Ang makikita mo nun ay ang tunay na sagot. Naputol ang tawos koma, kumuskoma ba? Kumukalaw habang nakadikit ang telepono sa aking tainga. Dahan-dahang umikot sa aking isip ang huling salita ng Profesor. Tanggalin ang Pilipinas at tingnan ang mundo. Sa simula, hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin na pangungusap na iyon. Bigla akong lumakad patungo sa mapa ng mundo na nakadikit sa dingding. At dahan-dahan kong inalis ang mapa ng isla ng Pilipinas na nakadikit sa ibabaw nito. Sa dingding, may maliit na blanko sa lugar kung saan naroon ang maisla ng Pilipinas. Tinitigan ko ang blanko na iyon. At muling inalala ang lahat ng data na naipon ko sa loop ng 4 na araw na ito. Sa pagkataong ito, inalis ko ang Pilipinas. Inalis ko ang refinery capacity ng Pilipinas. Inalis ko ang port logistics ng Pilipinas. Inalis ko ang refined product exports ng Pilipinas. Sa kalagayan na iyon, sinubukan kong isipin kung paano gumagana ang daloy ng enerhiya sa mundo. Sa sandaling iyon, napahinga ako. Hindi gumana. Nang alisin ko ang Pilipinas, ang larawan sa aking isip ay hindi kumonekta kahit saan. Saan pupunta ang krudo mula sa Middle East para iproseso? Paano makukuha ng Asian consumer market ang supply? Saan kukuha ang alternatibong supply ang Europa kapag nakulang? Nasa gitnang lahat ng daloy na ito ang Pilipinas. At sa sandaling inalis ko ito, ang energy map ng mundo ay naging isang bungkos lamang ng naputol na linya. Nanginginig ako sa harap ngang dingding at lumayo ngang isang hakbang. Nawalan ako ngang lakas sa aking mapa. Sa loob ng 20 taon, sa energy map ng mundo na nakita ko, ang mga oil-producing countries ang nasa sentro. Saudi Arabia, Russia, America, Iran, sila ang pinagmulan ng supply.
at ang ibang mabansa ay nakalagay sa malinya na lumalabas mula sa pinagmulang iyon. Ang Pilipinas ay isang punto sa linya na iyon. Isang mahalagang bansa na nagkokonsumo, ganon lang. Ngunit mali iyon. Ang Pilipinas ay hindi isang punto sa linya kundi isang punto kung saan nagtitipon ang malinya at muling kumakalat. Isang istruktura kung saan pumapasok ang krudo sa Pilipinas, pinoproseso, at ang pinrosesong langis ay muling kumakalat sa buong mundo. Iyan ang nabuo sa loob ng ilang dekada. Hindi ko nakita ang istrukturang ito nang naroon ang Pilipinas. Dahil napakakayahan nitong gumana ng natural. Ngunit, sa sandaling inalis ko ang Pilipinas, nakita kong tumigil ang buong istrukturang iyon. Muli akong lumapit sa mapa, at dahan-dahan kong ibinalik ang mapa nga isla ng Pilipinas sa orihinal nitong lugar. Sa sandaling muling naayos ang maliit na punto na iyon sa dingding, nagsimulang gumalaw muli ang malinya na tumigil sa aking isip. Dumaloy ang krudo, gumalaw ang mga tanker, at kumalat ang pinrosesong langis. At sa gitna ngang lahat ng daloy na iyon ay nakaupo ang maisla ngang Pilipinas. Sa sandaling iyon, lubusang nabago ang direksyon ng tanong na aking dinadala sa loob ng 4 na araw na ito. Sa ngayon, ganito ang aking itinatanong. Bakit nagtitipon ang mga materyales sa Pilipinas? Ngunit ngayon, nagbago ang tanong. Bakit hindi gumagana ang merkado na ito kung wala ang Pilipinas? Ang dalawang tanong ay magkatulad ngunit lubusang makaiba. Sa unang tanong, ang Pilipinas ay isang pambihirang benepisyaryo. Isang bansang pinalad, isang bansa na aksidenteng nabiyan ng pansin sa digmaang ito. Ganun lang. Ngunit sa ikalawang tanong, ang Pilipinas ay naging isang ganap na kakaibang entidad. Ang Pilipinas ay hindi isang eksepsyon kundi isang premyo. Ang global energy market ay tahimik na gumagana sa paligid ng Pilipinas sa loob ng ilang dekada. Ako lang ang hindi nakakita nito. Bumalik ako sa aking mesa at umupo, at binuksan ko ang notebook. Sa loob nga 4 na araw na ito, puro tanong lang ang isinulat ko sa notebook na ito. Wala akong nakitang sagot. Ngunit ngayon, iba na. Sa ilalim ngang 2 letrang Pilipinas sa unang pahina, sa unang pagkakataon, ay isinulat ko ang isang linya na parang isang sagot. Ang Pilipinas ang sentro. Inilapag ko ang panulat at tinitigan ko ang pangungusap na iyon ng ilang sandali. Hindi pala mali ang aking paniniwala. Ang mapa mismo na tinitignan ng aking paniniwala ang siyang maling iginuhit. Ang mapa na pinaniniwalaan kong may ma-oil-producing countries sa sentro ay matagal nang muling iginuhit. Kami lang, ang gamiga, analista na tulad ko, ang gumagamit pa rin ng lumang mapa para tingnan ang mundo. Tumayo ako, binuksan ko ang bintana ng study. Ang malamig na hangin ng London ay dumaloy sa aking mukha. Sandali akong nanatili sa hangin na iyon. At tahimik na tinanong ang aking sarili. Kung gayon, isa na lang ang natitirang tanong. Paano nakarating ang bansang ito sa ganitong posisyon? Ang bigat na nagpapabigat sa akin sa loob ngang 4 na araw ay nagsimulang magbago ngang direksyon sa sandaling iyon. Hindi ko na sinusubukan na hilahin ang Pilipinas sa loob ng aking paniniwala. Sa halip, sinimulan kong tingnan ang Pilipinas mula sa labas ngang aking paniniwala at sa lugar na iyon nagsimula ako ngang isang ganap na bagong hakbang. Sa labas ngang bintana, may isang uwa na sumigaw sa madaling araw. Isinara ko ang bintana at muling umupo sa aking mesa. At isinara ko ang notebook. Sa pagkakataong ito, kumuha ako ng isang bagong notebook. Isang bagong notebook na may itim na pabalat. Binuksan ko ang unang pahina. At sa gitna, isinulat ko ang isang linya. Paano naging sentro ang Pilipinas? Sa harap ngang tanong na iyon, sa wakas ay parang naging isang tunay na analista ako. Tinitigan ko, ilang sandali ang pangungusap na isinulat ko sa unang pahina ng bagong notebook. Paano naging sentro ang Pilipinas? Sa harap ng tanong na ito, nagpasya akong bumalik sa aking larangan ng espesyalidad. Ako ay orihinal na isang geologis. Eksaktong, isang taon na nag-aral ng formation ng langis at sedimentary layers. Ang tema ng aking doctoral dissertation sa Harvard ay Conditions for Source Rock Formation and Oil Generation Probability by Geological Era. Ito ay isang kilalang nakakabagot na tema sa larangang ito. Ngunit para sa akin, ang nakakabagot na temang ito ay ang sandata ko sa buhay. Ang paniniwala ko ay dapat bumalik sa mga batayan upang makahanap ng sagot. Umupo ako ng tuwid sa aking upuan at binuksan ang ikalawang pahina ng notebook. Doon,
Dahan-dahan kong isinulat ang isang salita sa bawat pagkakataon. Kung paano nabubuo ang substance na langis, ang mga kondisyon nito. Ito ang pagkakasunod-sunod na ginagamit ko kapag nagtuturo sa aking mga estudyante. Una, kailangan ng pundasyon ng source rock, organic matter, na naipon sa loob ng 10-10 milyong taon. Ito ay mga bato na nabuo kapag ang plankton, algae, at microorganisms ay namatay at lumubog kasama ng putik sa ilalim ng dagat at nabuo bilang malayer. Kung wala ito, walang raw material ng langis. Pareho ito ngang prinsipyo na hindi maaring gumana ang isang pabrika kung walang hilaw na materyales. Pangalawa, reservoir rock. Kailangan ng espasyo kung saan maaring gumalaw at maipon ang langis na nabuo mula sa source rock. Kailangan ng porous rock na maraming butas. Karaniwan itong buhangin o limestone. Ang malalaking oil fields ng Saudi Arabia ay nasa ibabaw ng ganitong reservoir rock. Kung walang imbakan, makakalat lang ang langis. Pangatlo, cap rock. Sa ibabaw ng reservoir rock, kailangan ng takip upang hindi tumagas ang langis. Dapat itong siksik na bato na hindi dumadaan ang hangin. Ang bato tulad ng shell na nabuo mula sa pinatigas na putik ang gumaganap sa papel na ito. Kung wala ang takip na ito, lalabas ang langis sa ibabaw ng lupa at mag-evaporate. Ang yaman na maingat na naipon sa loob ng milyon-milyong taon ay mawawala lahat dahil sa kakulangan ng isang takip. Pangapat, trap structure. Kahit kumpleto ang tatlong nabanggit, kailangan ng geological structure kung saan maring magtipon ang yaman sa isang lugar. Ito ay mga istruktura kung saan ang mga geological layers ay nakatiklop sa ilalim ng lupa o pinutol ng mga fault, o ang mga bato ay umumbo na parang dome. Sa pamamagitan lamang ng trap na ito, ang nakakalat na langis ay nagtitipon sa isang lugar at nabubuo ang isang oil field na economically viable. Binalangkas ko ang apat na ito sa notebook na may numero. Source rock, reservoir rock, cap rock, trap. Ang apat na ito ay dapat kumpleto. Kung may kulang kahit isa, hindi mabubuo ang langis sa isang economically significant na sukat. Kaya, kapag tinuturo ko ang apat na ito sa aking mga estudyante, sinasabi ko rin ito, ang langis ay hindi swerte. Ito ay isang sistema. Ngunit para makumpleto ang sistema, kailangan energia sa pang-kondisyon, oras at temperatura. Para maging langis ang organic matter sa lubyan ni source rock, kailangan itong dumaan sa partikular na lalim at partikular na saklaw ng temperatura. Kung masyadong mababaw, hindi pa ito magiging langis. Kung masyadong malalim, magiging natural gas ito. O kung lampas pa ron, carbon na lang ang matitira at mag-evaporate. Tinatawag ng mga eksperto ang saklaw ng temperatura na ito na oil window. Ito ay humigit kumulang 60 degra hanggang 150 degra Celsius. Sa pamamagitan lamang ng makipot na bintana na ito sa loob ng 10-10 milyong taon, nabubuo ang langis. Ngayon, paano naman ang Pilipinas? Dito ako nagsimulang mag-aral ng mas malalim. Kumuha ako ng bagong geological map ng isla ng Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi ito isang simpleng mapa tulad ng nakadikit sa dingding, kundi isang detalyadong geological cross-section. Ako ang taong nakabasa ng daan-daang scientific papers sa larangang ito. May alam din ako tungkol sa geology ng Pilipinas. Ngunit sa pagkakataong ito, gusto kong buuin ang kaalaman na iyon sa isang pahina ng sistematiko. Kung ibubuot ang geological composition ng maisla ng Pilipinas sa isang pangungusap, ito ay humigit kumulang 30% ay batong bulkaniko, 40% ay metamorphic rock, at 20% ay sedimentary rock. Ang natitira ay iba pang mabato. Sa sandaling makita ang komposisyong ito, sinumang naaral ng geology ay automatikong makakaroon ng konklusyon sa kanilang isip. Ganun din ako. Ang batong bulkaniko ay mabato na nabuo mula sa lumamig na magma. Hindi ito ay isang kapaligiran kung saan maaring maipon ang organic matter. Ang metamorphic rock ay mga bato na nagbago ang anyo dahil sa mataas na temperatura at presyon. Dahil nasira na ang orihinal na istruktura, kahit may layer na naglalaman ng langis, nakakalat na ito. Ang natitira ay 20% ng sedimentary rock. Ngunit kahit ang 20% na ito ay halos hindi angkop para sa pagbuo ng langis.
ang karamihan ng sedimentary layers ng maisla ng Pilipinas ay continental sedimentary layers na nabuo sa mailog at lawa. Ganap na iba ang katangian nito sa marine source rock na nabuo mula sa plankton na naipon sa ilalim nga, dagat sa loob nga, 10-10 milyong taon. Bagamat may ding marine sedimentary layers, ang sukat nito ay hindi sapat para makabuo ng oil field na economically viable. Malana kong isinulat sa notebook. Geological structure ng mga isla ng Pilipinas. Impossible ang pagbuo ng malakihang oil field. Hindi ito ang aking opinion. Ito ang konklusyon ng geology. Anumang geologist sa mundo ang ipakita mo ang geological composition ng mga isla ng Pilipinas. Pareho ang sagot na matatanggap mo. Ang lupaing ito ay hindi talaga may istrukturang kayang maglaman ng langis. Kulang sa source rock, maliit ang sukat ng reservoir rock, hindi favorable ang distribusyon ng chap rock, at wala pang natutuklasang malakihang trap structure. Sa apat na pangunahing kondisyon, halos lahat ng apat ay kulang. Tumigil ako sandali sa sandaling iyon, at kinuha ang telepono. Tinawagan ko si Professor Wellington. Dahil nag-usap na kami kahapon sa pamamagitan ng sulat, gusto kong marinig ang tungkol sa geology ngayon. Ang profesor ay mas nauna kaysa sa akin sa larangang ito at naisip kong mas mayaman ang kanyang pananaw tungkol sa geology ng Pilipinas. 2 beses tumuno ang telepono at agad na sinagot ng profesor. Profesor, paumanhin po sa muling pagtawag. Ayos lang. Medyo gumaling ka na yata sa boses mo. Profesor, may gusto po akong itanong tungkol sa geology. Sabihin mo, sa geological structure po ba ang maisla ng Pilipinas? Sa tingin po ninyo, may posibilidad na mabuo ang malakihang oil field? Sa kabilang linya, nanahimik ang profesor ngang ilang sandali. At dahan-dahan niyang sinagot. Iyan ang problema na dumating ako sa parehong konklusyon 40 taon na ang nakakaraan. Hindi ang maisla ng Pilipinas ang lugar kung saan lalabas ang langis. Napakaliit ng sukat ng source rock at ang sedimentary layers sa mga lugar na posibleng makaroon ng langis ay halos lahat ay dumaan sa metamorphism at nasira ang orihinal na istruktura. Ang umasa nga malakihang langis sa lupaing iyon ay parang nakahanap ngang dagat sa disyerto. Ganun po ba talaga? Bakit mo naman tinatanong iyan, Professor? Sinusuri ko ngayon kung paano naging sentro ngang daloy ngang langis sa buong mundo ang bansang iyon. Kaya sinusuri mo ang hypothesis na may nakatagong reservoir sa bansang iyon, hindi ba? Opo. Gusto kong ganap na alisin ang posibilidad na may nakalimutan akong yaman. Magandang approach. Ngunit Black, ang hypothesis na iyon ay geological impossible. Malinaw mong talikuran iyan. Ang kapangyarihan ng bansang iyon ay wala sa ilalim ngang lupa. Habang nakadikit ang telepono sa aking tainga, nanahimik ako ngang ilang sandali. Kung gayon, nasaan po ang kapangyarihan ng bansang iyon, Professor Black? Kung sasabihin ko sa iyo iyan, wala ka nang hahanapin, hindi ba? Tahimik na tumawa ang profesor at dahan-dahan niyang sinabi. Sasabihin ko lang sa iyo ang isang bagay. Bilang isang geologist, isara mo muna ang geological possibilities. Sa ganun, makikita niyong mata ang susunod na lugar. Kung walang sagot sa lupa, nangangahulugan iyan na ang sagot ay nasa ibabaw ng lupa. Naputol ang tawag. Inilapa ko ang telepono. Ang masalita ng profesor ay dahan-dahang nagsimulang maglinaw sa aking isip. Isara ang geological possibilities. Kung walang sagot sa lupa, ang sagot ay nasa ibabaw ng lupa. Ang dalawang pangungusap na ito ang nagayos ng dapat kong gawin ngayon. Una, kailangan kong ganap na isara ang posibilidad na maging oil-rich ang mga isla ng Pilipinas. Bumalik ako sa aking mesa at binuksan ang notebook. At sa malaking letra, isinulat ko ang konklusyon. Ang malakihang oil field ay structurally impossible sa mga isla ng Pilipinas. Ito ay tiyak. Kinumpirma ko mismo. At kinumpirma din ni Professor Wellington. Anumang geologist sa mundo ang dumating at surin ito, pareho ang sagot na lalabas. Kaya, maring isara na ang problemang ito dito. Inilapag ko ang panulat. Sumandal ako sa upuan at tumingin sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw sa hapon sa London ay pumasok ng pahilis mula sa bintana ng study.
Sandali akong umupo sa sikat ng araw na iyon at naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam na umusbong sa isang sulok ng aking puso. May kung anong hindi pa malinaw. Kahit may sagot na sa geological terms, bakit hindi pa hinga ako panatag? Karaniwan, kapag may sagot, kasama nito ang gingawa. Ngunit ngayong kabaligtaran. Habang lumalabas ang sagot, lumalaki ang aking pagdududa. Alam ko ang pinagmulan ng pagdududa na iyon. Ang geology ay nagbibigay lamang sa akin ng sagot na hindi maaring maging resource-rich ang Pilipinas. Ngunit hindi iyon ang lahat. Hindi ito ang tunay na tanong na kailangan kong lutasin. Kailangan kong tanungin kung bakit ang Pilipinas ay nasa sentro ng daloy ng langis. Ang geology ay hindi sumasagot sa tanong na iyon. Ang geology ay nagsasabi kung bakit hindi ito possible, ngunit hindi ito nagsasabi kung ano ang nangyari sa kabila nito. Ibig sabihin, ang aking tanong ay nasa labas ng geology. Tumayo ako. Dahan-dahan akong naglakad sa loop ng study. Ilang hakbang ako naglakad at muling tumigil. At muling tiningnan ang mapa ng islang Pilipinas na nakadikit sa dingding. Ganap ng kumpirmado na walang langis sa mapa na ito. Ngunit, ang imahe ng ilaw na refinery na nagbibigay liwanag sa karagatan sa gabi ay hindi nawawala sa aking isip. Paano nakakasama ang dalawang ito sa isang bansa? Isang bansa na walang langis sa ilalim ng lupa. Ngunit sa ibabaw ng lupa ay may refinery complex na may world-class standards. Hindi ito isang natural na fenomena. Kung natural ito, dapat may lumabas ng ganitong kombinasyon sa ibang bahagi ng mundo. Ngunit, sa aking alaala, walang bansa na may ganitong kombinasyon maliban sa Pilipinas. Ang Singapore ay may katulad na istruktura, ngunit ang sukat at lalim ay hindi may hahambing sa Pilipinas. Binuksan ko ang isang bagong pahina ng notebook at sa gitna, isinulat ko ang isang linya. Tapos na ang geology. Kailangan kong lumabas sa geology. Tinitigan ko ang pangungusap na iyon ng ilang sandali. Ang aking karera bilang analista ay palaging naghahanap ng sagot sa loop ng geology. Kung ano ang nasa ilalim ng lupa, paano ito lumalabas, paano ito gumagalaw sa world market. Sa daloy na ito, nabuhay ako ng 20 taon. Ngunit ang bansang Pilipinas ay binaliktad ang daloy na iyon. Ipinapakita nito bilang isang realidad ang isang posibilidad na wala sa aking worldview, ang posibilidad na maging sentro ang world market ng walang yaman sa ilalim ng lupa. Muli akong umupo sa aking upuan. At inayos ko ang dalawang katotohanan na nasa harap ko. Una, ang Pilipinas ay isang lupaing geological impossible para sa langis. Pangalawa, sa ibabaw ng lupaing iyon ay nakatayo ang isang refinery structure na may world-class standards. Ang pagiging totoo ng dalawang ito ay nangangahulugang hindi ito gawang ang kalikasan. Mayroong isang nakdesisyon na talikuran ang bansang ito sa pananaw ng yaman o pumili ng ibang landas sa kawalan ng yaman, nangangahulugan ito na ang hindi ibinigay ng kalikasan ay nilikha ng tao. Sandali akong nanatili ng walang galaw sa harap ng ideyang iyon. Ang lahat ng malalakas na bansa na nakita ko sa loob ng 20 taon ay mga bansa na nagtayo ng kanilang estado sa ibabaw ng yaman na ibinigay ng kalikasan. Saudi Arabia, Russia, Venezuela, Norway, lahat ay ganun. Nauna ang yaman at doon itinayo ang industriya. Ngunit sa Pilipinas, baliktad ang pagkakasunod-sunod. Walang yaman, ngunit nauna ang industriya. Possible ba ito? Sa labas ng bintana, dahan-dahang nagbabago ang kulay ng ngit sa gabi. Dahan-dahan akong naglakad muli sa loop ng study at tumigil sa harap ng dingding. Sa tabi ng mapa ng isla ng Pilipinas, idinikit ko ang isang bagong piraso ng papel. Sa papel na iyon, isang linya lang ang nakasulat na konklusyon na aking binuo ngayong araw. Ang Pilipinas ay isang bansa na nilikhang tao, hinding lupa. Nang isulat ko ang pangungusap na ito, lumayo akong isang hakbang. Ang tanawin ng isla ng Pilipinas sa mapa at ang pangungusap na ito na nakadikit sa tabi nito ay bumungat sa aking mata. Ang kombinasyong ito ang siyang panimulang punto ng aking susunod na tanong. Ano ang ginawa ng mga taong ito upang maitayo ang isang industriya na kinabibilangan ng mundo sa isang lupain na tinalikuran ng kalikasan? Ang istoryang iyon ay dapat nakasulat sa ibang wika, hindi sa geology. Bumalik ako sa aking mesa at umupo. At sa isang bagong notebook,
Isinulat ko ang dapat kong gawin bukas. Bumalik sa panimulang punto ng industriya ng refinery ng Pilipinas. Sa sandaling inilagay ko ang panulat, alam ko, mula ngayon, kailangan kong tingnan ang bansang ito sa mata ng isang historian, hindi ng isang geologist. At naramdaman ko na ang paglalakbay na iyon ay magiging mas bago at mas malalim kaysa sa anumang pagsusuri na nagawa ko na. Sa labas ng bintana, nagsisimulang kumikinang ang unang bituin sa London. Kinabukasan ng umaga, pumunta ako sa isang maliit na aklatan sa kanlurang London. Sadyang hindi ako bumalik sa punong tanggapan ng BP. Dahil kapag nasa loob akong gusali ng kumpanya, mabilis na bumabalik ang aking isip sa lumang paraan. Kaya, nahanap akong tahimik na lugar upang basahin ang Pilipinas sa ibang wika, hindi geology. Kailangan kong umupo sa upuan ng isang historian, hindi sa mesa ng isang analista. Sa sulok na upuan sa ikalawang palapa ng aklatan, inilagay ko ang aking bag. Ang materyales na kinuha ko ay ang maulat tungkol sa industriya ng enerhiya ng Pilipinas na nailathala sa nakalipas na 10 taon. Karaniwan, mga dokumento ito na hindi ko pinapakitaan ng interes. Palagi akong tumitingin sa real-time na data. Ngunit ngayon, iba na. Gusto kong basahin ang mapagpipilian, hindi ang manumero. Nang buksan ko ang unang pahina, nakasulat ang sitwasyon ng Pilipinas noong 1960. Tinitigan ko ang pahinang, iyon ng ilang sandali. Noong panahong iyon, kakagaling lang kang Pilipinas sa digmaan. Lahat ay nasira. Halos walang matatawag na industriya, walang foreign currency, at walang teknolohiya. Sa pananaw ng enerhiya, ang bansang ito ay nagsimula sa ganap na zero. Walang pera para bumili ng krudo at walang mapabrika na gagamit ng krudo. Sa world market, ang Pilipinas ay isang mahirap na consumer nation lamang na hindi man lang kasama sa bilang ng bansang may importansya. Ngunit sa puntong iyon, isang desisyon na ginawa ng Pilipinas ang pumukaw sa aking pansin. Ang desisyon na unahin ang pagtatayo ng mga refinery. 2 beses kong binasa ang pangungusap na iyon. Ito ay isang pagpipilian na taliwas sa sentido komun. Karaniwan, kapag binubuo muli ng isang mahirap na bansa ang ekonomiya nito, ang pag-import ng murang tapos na produkto para gamitin ng mamamayan ang siyang inuna. Iyan ang pinakamura at pinakamabilis na paraan. Ngunit pinili ngang Pilipinas ang landas ng pagbili ng krudo at diretsahang pagproseso nito. Isang landas na mas mahal, mas delikado, at mas mahirap. Dahil kailangan nilang umutang ng foreign currency, kailangan nilang mag-angkat ng teknolohiya, at kailangan nilang magtayo ng mga pabrika. Gusto kong malaman kung bakit sila gumawa ng ganitong pagpipilian. Patuloy kong binaliktad ang mga materyales, at natuklasan ko ang isang linya. Ang tala na noong 1964, na kumpleto ng Pilipinas ang una nitong malaking refinery facility sa Batangas. Nakasulat doon na ang produksyon bawat araw ay 35,000 bariles. Maliit na sukat kung titingnan sa kasalukuyang pamantayan, ngunit kung titingnan ang laki ng ekonomiya ng Pilipinas noong panahong iyon, ito ay isang puhunan na pinaglaanan ng buong bansa. At ang dahilan ng desisyon na iyon ay nakasulat sa isang pangungusap na aking nabasa. Ang paghuhusga ay mas magiging kapaki-pakinabang sa pangmatagalan ang pag-import ng krudo at paggawa nito mismo kaysa sa pag-import ng krudo at pagdadala ng tapos na produkto. Kinuha ko ang panulat at isinulat sa notebook. Hindi nahukay ngang lupa ang Pilipinas. Sa halip, nagsimula itong makalkula. Ang direksyon na pinili nga, Pilipinas ay tila simple ngunit napakatumpa. Kung bibili ka ng isang bariles ng krudo at gagamitin mo lang ito, ang economic effect na nabuo ay ang halaga lang ng bariles na iyon. Ngunit kung ipoproseso mo ang bariles na iyon at hahatiin sa gasolina at diesel at kukuhang chemical raw materials mula sa natira, makakaroon na economic value na ilang beses ang halaga na orihinal na bariles. Ang Pilipinas ay itinaya ang kinabukasan ng bansa sa pagkakaiba na ito. Isinulat ko pa ang isa pang linya. Paano gumawa ng mas mahal? Ang tanong na iyon ang nagpabago sa lahat. Ito ang panimulang punto ng Pilipinas. Lumipat ako ngang upuan sa tabi ngang bintana ng aklatan. Dun, sandali akong tumingin sa labas. Ang makalsada ng London ay gumagalaw tulad ng dati at ang matao ay nagpapatuloy sa kanilang umaga.
Ngunit, ang aking isip ay nasa isang bayan sa pantalan sa Asya kalahating siglo na ang nakakaraan. Ang lugar ay Batangas. Sa pagkakataong ito, sa unang pagkakataon ay binikas ko ang pangalang iyon. Bumalik ako sa aking upuan at binuksan ang susunod na material. Lumabas ang matalangang 1970. Sa panahong iyon, naranasan ng ekonomiya ng mundo ang dalawang oil crisis. Nang itaas ng ma-oil producing countries ang presyo ng krudo, niyanig ang lahat ng industriya sa buong mundo. Maraming bansa ang bumagsak dahil sa epekto nito. Ngunit ang Pilipinas ay lumakat sa kabaliktaran na direksyon. Tiningnan nila ang krisis na iyon bilang isang oportunidad. Nagsimulang magtayo ang Pilipinas ng mas malalaking refinery facilities. At sa tabi nito, nagtayo sila ng isang bagong pabrika, petrochemical factory. Lumaki ang aking mata. Hindi ito basta-basta lang pagpapalawak. Ang petrochemical ay isang industriya na gumagawa ng plastic, synthetic fibers, at iba't ibang chemical products bilang byproducts mula sa proseso ng refinery. Kung ang refinery at petrochemical ay nasa isang lugar, ang byproducts ng refinery ay diretsahang magiging raw materials para sa katabing pabrika. Maunawaan agad ito ang isang analista kung ano ang ibig sabihin nito. Natataas ang isa pang antas, ang added value. Isang bariles ng krudo ang pumapasok, ang mga produktong petrolyo ay nabuo sa refinery, ang plastic raw materials ay nabuo sa katabing pabrika, at pagkatapos ay ang synthetic fibers sa katabing pabrika pa. Ito ay isang istruktura kung saan ang economic value na maaring mabuo mula sa parehong isang bariles ay doble. Patuloy kong binaliktad ang mga materyales. Lumabas ang 1980. Sa panahong iyon, nagdagdag pa ang Pilipinas ng isang antas. Ito ay industriya na gumagawa ng mas tumpa na intermediate materials sa pamamagitan ng karagdagang pagproseso ng mga basic raw materials mula sa petrochemical. Ito ay mga produkto tulad ng synthetic resins, specialty plastics, at synthetic rubbers. Sa pagtambak ng mga ito, naging mas makapal ang industrial structure ng Pilipinas. Gumuhit akong larawan sa notebook gamit ang lapis. Sa ilalim, isinulat ko ang krudo. Sa ibabaw nito, isinulat ko ang refinery. Sa ibabaw nito, isinulat ko ang petrochemical. Sa ibabaw nito, isinulat ko ang intermediate materials industry. Nabuo ang larawan ng 4 na layer na nakatambak na parang isang tor, at sa pagitan ng bawat layer, may mga arrow, na ang langis ay pumapasok sa refinery. Ang byproducts mula sa refinery ay pumapasok sa petrochemical, at ang raw materials mula sa petrochemical ay pumapasok sa intermediate materials industry. Tinitigan ko ang larawan na ito ng ilang sandali at bumulong sa aking sarili. Hindi lang ito basta-basta refinery. Ang ginawa ngang Pilipinas ay hindi sa antas lamang ng pagproseso at pagbebenta ng krudo. Itinayo ngang Pilipinas ang maraming layer ng industriya sa ibabaw ng krudo bilang isang raw material. Tulad ng pagtatayo ng isang tore. At ang bawat layer ng tore na iyon ay may istruktura kung saan ang bawat isa ay nagbibigay na raw materials sa isa't isa. Ang produkto mula sa isang layer ay nagiging hilaw na material para sa susunod na layer. Idinagdag ko ang isang linya sa notebook. Hindi ito produksyon. Ito ay disenyo. Inilapag ko ang panulat at tinitigan ko ang pangungusap na iyon. Ito ang unang pagkakataon na lumabas sa aking bibig ang salitang disenyo. Nangangahulugan ito na hindi ito isang natural na fenomena. Nangangahulugan ito na sadyang inipon ng isang tao ang malayer sa loob ng mahabang panahon. Ang Pilipinas ay isang bansang walang yaman. Kaya, sadyang niliha nila ang isang istruktura na tila may yaman. Dinagdagan nila ang disenyo ang hindi ibinigay ng kalikasan. Sandali akong nanatili ng walang galaw sa harap ng ideyang iyon. Ang lahat ng malalakas na bansa na nakita ko sa loob ng 20 taon ay mga bansa na nagtayo ng kanilang estado sa ibabaw ng yaman na ibinigay ng kalikasan. Saudi Arabia, Russia, Venezuela, Norway, lahat ay ganun. Nauna ang yaman at doon itinayo ang industriya. Ngunit sa Pilipinas, baliktad ang pagkakasunod-sunod. Walang yaman, ngunit nauna ang industriya. Posible ba ito? Sa labas ng bintana,
Dahan-dahang nagbabago ang kulay ng langit sa gabi. Dahan-dahan akong naglakad muli sa lubong study at tumigil sa harap ng dingding. Sa tabi ng mapa ng isla ng Pilipinas, idinikit ko ang isang bagong piraso ng papel. Sa papel na iyon, isang linya lang ang nakasulat na konklusyon na aking binuo ngayong araw. Ang Pilipinas ay isang bansa na nilikha ng tao, hinding lupa. Nang isulat ko ang pangungusap na ito, lumayo ako ng isang habang. Ang tanawin ng isla ng Pilipinas sa mapa at ang pangungusap na ito na nakadikit sa tabi nito ay bumungad sa aking mata. Ang kombinasyong ito ang siyang panimulang punto ng aking susunod na tanong. Ano ang ginawa ng mga taong ito upang maitayo ang isang industriya na kinabibilangan ng mundo? Sa isang lupain na tinalikuran ng kalikasan? Ang istoryang iyon ay dapat nakasulat sa ibang wika, hindi sa geology. Bumalik ako sa aking mesa at umupo. At sa isang bagong notebook, isinulat ko ang dapat kong gawin bukas. Bumalik sa panimulang punto ng industriya ng refinery ng Pilipinas. Sa sandaling inilagay ko ang panulat, alam ko, mula ngayon, kailangan kong tingnan ang bansang ito sa mata ng isang historian, hindi ang isang geologist. At naramdaman ko na ang paglalakbay na iyon ay magiging mas bago at mas malalim kaysa sa anumang pagsusuri na nagawa ko na. Sa labas ng bintana, nagsisimulang kumikinang ang unang bituin sa London. Kinabukasan ng umaga, pumunta ako sa isang maliit na aklatan sa kanlurang London. Sadyang hindi ako bumalik sa punong tanggapan ng BP. Dahil kapak na sa loob akong gusaling kumpanya, mabilis na bumabalik ang aking isip sa lumang paraan. Kaya, nahanap akong tahimik na lugar upang basahin ang Pilipinas sa ibang wika, hindi geology. Kailangan kong umupo sa upuan ng isang historian, hindi sa mesa ng isang analista. Sa sulok na upuan sa ikalawang palapag ng aklatan, inilagay ko ang aking bag. Ang materyales na kinuha ko ay ang maulat. Tungkol sa industriya ng enerhiya ng Pilipinas na nailathala sa nakalipas na 10 taon. Karaniwan, mga dokumento ito na hindi ko pinapakitaan ng interes. Palagi akong tumitingin sa real-time na data. Ngunit ngayon, iba na. Gusto kong basahin ang pagpipilian, hindi ang manumero. Nang buksan ko ang unang pahina, nakasulat ang sitwasyon ng Pilipinas noong 1960. Tinitigan ko ang pahinang iyon ng ilang sandali. Noong panahong iyon, kakagaling lang ng Pilipinas sa digmaan. Lahat ay nasira. Halos walang matatawag na industriya, walang foreign currency, at walang teknolohiya. Sa pananaw ng enerhiya, ang bansang ito ay nagsimula sa ganap na zero. Walang pera para bumili ng krudo, at walang maapabrika na gagamit ng krudo. Sa world market, ang Pilipinas ay isang mahirap na consumer nation lamang na hindi man lang kasama sa bilang ng bansang may importansya. Ngunit sa puntong iyon, isang desisyon na ginawa ng Pilipinas ang pumukaw sa aking pansin. Ang desisyon na unahin ang pagtatayo ng mga refinery. 2 beses kong binasa ang pangungusap na iyon. Ito ay isang pagpipilian na taliwas sa sentido komun. Karaniwan, kapag binubuo muli ng isang mahirap na bansa ang ekonomiya nito, ang pag-import ng murang tapos na produkto para gamitin ng mga mamamayan ang siyang inuna. Iyan ang pinakamura at pinakamabilis na paraan. Ngunit pinili ng Pilipinas ang landas ng pagbili ng krudo at diretsahang pagproseso nito. Isang landas na mas mahal, mas delikado, at mas mahirap. Dahil kailangan nilang umutang ng foreign currency, kailangan nilang mag-angkat ng teknolohiya, at kailangan nilang magtayo ng mga pabrika. Gusto kong malaman kung bakit sila gumawang ganitong pagpipilian. Patuloy kong binaliktad ang mga materyales at natuklasan ko ang isang linya. Ang tala na noong 1964 na kumpleto ngang Pilipinas ang una nitong malaking refinery facility sa Batangas. Nakasulat doon na ang produksyon bawat araw ay 35,000 bariles. Maliit na sukat kung titingnan sa kasalukuyang pamantayan, ngunit kung titingnan ang laki ngang ekonomiya ngang Pilipinas noong panahong iyon, ito ay isang puhunan na pinaglaanan ng buong bansa. At ang dahilan ng desisyon na iyon ay nakasulat sa isang pangungusap na aking nabasa. Ang pahuhusga ay mas magiging kapaki-pakinabang sa pangmatagalan ang pag-import ng krudo at paggawa nito mismo kaysa sa pag-import ng krudo at pagdadala ng tapos na produkto.
Kinuha ko ang panulat at isinulat sa notebook. Hindi na hukay nga lupa ang Pilipinas. Sa halip, nagsimula itong makalkula. Ang direksyon na pinili ng Pilipinas ay tila simple ngunit napakatumpa. Kung bibili ka nga isang bariles ng krudo at gagamitin mo lang ito, ang economic effect na nabuo ay ang halaga lang ng bariles na iyon. Ngunit kung ipoproseso mo ang bariles na iyon at hahatiin sa gasolina at diesel, at kukuha ng chemical raw materials mula sa natira, makakaroon ng economic value na ilang beses ang halaga ng orihinal na bariles. Ang Pilipinas ay itinaya ang kinabukasan ngayong bansa sa pagkakaiba na ito. Isinulat ko pa ang isa pang linya. Paano gumawa ngang mas mahal? Ang tanong na iyon ang nagpabago sa lahat. Ito ang panimulang puntoeng Pilipinas. Lumipat ako ng upuan sa tabi ng bintana ng aklatan. Doon sandali akong tumingin sa labas. Ang makalsada ng London ay gumagalaw tulad ng dati at ang mataw ay nagpapatuloy sa kanilang umaga. Ngunit ang aking isip ay nasa isang bayan sa pantalan sa Asya kalahating siglo na ang nakakaraan. Ang lugar ay Batangas. Sa pagkakataong ito, sa unang pagkakataon ay binikas ko ang pangalang iyon. Bumalik ako sa aking upuan at binuksan ang susunod na material. Lumabas ang matala ngang 1970. Sa panahong iyon, naranasan ng ekonomiya ng mundo ang dalawang oil crisis. Nang itaas ng mga oil-producing countries ang presyo ng krudo, niyani ang lahat ng industriya sa buong mundo. Maraming bansa ang bumagsak dahil sa epekto nito. Ngunit ang Pilipinas ay lumakad sa kabaliktaran na direksyon. Tiningnan nila ang krisis na iyon bilang isang oportunidad. Nagsimulang magtayo ang Pilipinas ng mas malalaking refinery facilities. At sa tabi nito, nagtayo sila ng isang bagong pabrika, petrochemical factory. Lumaki ang aking mamata, hindi ito basta-basta lang pagpapalawak. Ang petrochemical ay isang industriya na gumagawa ng plastic, synthetic fibers, at iba't ibang chemical products bilang byproducts mula sa proseso ng refinery. Kung ang refinery at petrochemical ay nasa isang lugar, ang mga byproducts ng refinery ay diretsahang magiging raw materials para sa katabing pabrika. Maunawaan agad ito ng isang analista kung ano ang ibig sabihin nito. Natataas ng isa pang antas ang added value. Isang bariles ng krudo ang pumapasok. Ang mga produktong petrolyo ay nabuo sa refinery. Ang plastic raw materials ay nabuo sa katabing pabrika. At pagkatapos ay ang synthetic fibers sa katabing pabrika pa. Ito ay isang istruktura kung saan ang economic value na maaring mabuo mula sa parehong isang bariles ay doble. Patuloy kong binaliktad ang mga materyales. Lumabas ang 1980. Sa panahong iyon, nagdagdag pa ang Pilipinas ng isang antas. Ito ay industriya na gumagawa ng mas tumpak na intermediate materials sa pamamagitan ng karagdagang pagproseso ng mga basic raw materials mula sa petrochemical. Ito ay mga produkto tulad ng synthetic resins, specialty plastics, at synthetic rubbers. Ito ang siyang nagpatibay sa istrukturang industrial ng Pilipinas. Gumuhit ako ng larawan sa notebook gamit ang lapis. Sa ilalim isinulat ko ang krudo. Sa ibabaw nito, isinulat ko ang refinery. Sa ibabaw nito, isinulat ko ang petrochemical. Sa ibabaw nito, isinulat ko ang intermediate industry. Nabuo ang larawan ng 4 na layer na nakatamba na parang isang tore. At sa pagitan ng bawat layer, may ma-arrow na ang krudo ay pumapasok sa refinery. Ang byproducts mula sa refinery ay pumapasok sa petrochemical. At ang raw materials mula sa petrochemical ay pumapasok sa intermediate industry. Tinitigan ko ang larawan na itong ilang sandali at bumulong sa aking sarili, hindi lang ito basta-basta refinery. Ang ginawa ng Pilipinas ay hindi sa antas lamang na pagproseso at pagbebenta ng krudo. Itinayo ang Pilipinas ang maraming layer ng industriya sa ibabaw. Ang krudo bilang isang raw material, tulad ng pagtatayo ng isang tore. At ang bawat layer ng tore na iyon ay may istruktura kung saan ang bawat isa ay nagbibigay ng raw materials sa isa't isa. Ang produkto mula sa isang layer ay nagiging hilaw na material para sa susunod na layer. Idinagdag ko ang isang linya sa notebook. Hindi ito produksyon, ito ay disenyo. Inilapag ko ang panulat at tinitigan ko ang pangungusap na iyon.
Ito ang unang pagkakataon na lumabas sa aking bibig ang salitang disenyo. Nangangahulugan ito na hindi ito isang natural na fenomena. Nangangahulugan ito na sadyang inipon ng isang tao ang mga layar sa loop ng mahabang panahon. Ang Pilipinas ay isang bansang walang yaman. Kaya, sadyang nilikha nila ang isang istruktura na tila mayaman. Dinagdagan nila ng disenyo ang hindi ibinigay ng kalikasan. Sandali akong nanatili ng walang galaw sa harap ng ideyang iyon. Sa sandaling iyon, may narinig akong boses sa likuran ko. Dr. Black, hindi ba? Nag-angat ako ng mukha. Nakatayo ang isang lalaki na kaedad ko. Nakasalamin at may hawak na ilang libro. Mukha siyang pamilyar. Si Mr. Henry Lofton, na nakilala ko minsan sa isang kumperensa sa Oxford noon. Siya ngayon ay isang profesor na nagtuturo na Asian Economics sa London School of Economics. Professor Lofton, matagal na po tayo hindi nakita. Nakakagulat makita kayo dito. Ano po ang inyong pinag-aralan? Tiningnan ko ang nga materyales na nakakalat. Ang maagang kasaysayan ng industriya ng refinery ng Pilipinas. Bahagyang gumalaw ang kilay ni Lofton. At dahan-dahan siyang umupo habang sinasabi. Nakakagulat na tiningnan ni Dr. Black ang industrial history ng Pilipinas. Hindi ko rin po inakala na makaupo ako dito. Mayroon po ba akong pwedeng itanong? Sige po. Doctor, bakit po sa tingin ninyo ginawa ang Pilipinas ang desisyong iyon noong 1960? Sandali akong nag-isip bago sumagot. Tinitignan ko po iyon bilang isang kinakalkulang desisyon. Nagpasya silang mas kapaki-pakinabang sa pangmatagalan ang mag-produce mismo kaysa mag-import ng tapos na produkto. Umiling si Lofton. Kalahati lang iyan ng kwento. Ang natitirang kalahati ay wala silang pagpipilian. Noong panahong iyon, walang anuman ang Pilipinas. Walang yaman, walang teknolohiya, walang kapital, walang merkado. Ngunit ang kironiya ay, dahil wala silang anuman, kaya nilang idisenyo ang lahat mula sa zero. Hindi sila nakatali sa maumiral na interes at walang umiral na pribilehiyo. Kaya, nagawa ng Pilipinas na piliin ang pinakamahirap na landas. Isang pribilehiyong isang bansang walang mawawala. Mahigpit kong hinawakan ang aking notebook. Iyon pala ang panimulang punto ng Pilipinas. Tama iyan, hindi sila sumuko dahil walang yaman, kundi binago nila ang istruktura dahil walang yaman. Iyan ang nakasulat sa unang pahina ng Industrial History and Pilipinas. Tumayo si Lofton. Dr. Black, magandang pagsusuri. Umalis siya dala ang kanyang mga libro. Naiwan ako mag-isa. Ang pangungusap na iniwan ni Lofton ay nanatili sa aking isip. Hindi sumuko dahil walang yaman, kundi binago ang istruktura dahil walang yaman. Inilipat ko ang pangungusap na ito sa aking notebook. At sa ilalim nito, idinagdag ko ang isang linya. Iyan ang isa pang landas na pinili ng Pilipinas. Binuksan kong muli ang mga materyales. Ngayon, nagsimulang lumito ang mga numero. Ang refinery capacity ng Pilipinas ay 35,000 barrels bawat araw noong 1964. Pagkalipas ngang 10 taon noong 1974, ito ay naging 450,000 bariles bawat araw. Pagkalipas pang 10 taon, lumampas na ito sa 1 milyong bariles bawat araw. Ngayon, ito ay 3.5 milyong bariles bawat araw. Mula sa panimulang punto hanggang ngayon, nagkaroon ng halos 100 beses na paglago. Hindi lang ito basta-basta paglago. Ito ay isang kurba na sadyang idinisenyo. At sa ibabaw ng kurbang iyon, binuo ng Pilipinas ang isang bagong identidad bilang isang refined product exporting country. Isang istruktura kung saan ang krudo ay binibili, pinoproseso at ibinabalik. Sa panlabas, tila gumagalaw lang ang parehong langis. Ngunit ito ay isang istruktura kung saan nagdaragdag ng added value ang bansang Pilipinas. Sa bawat pagdaan ng langis sa Pilipinas, tumataas ang presyo. Nagdagdag ako ng isa pang linya sa notebook. Hindi nahuhukay ng langis ang Pilipinas, ngunit gumagawa ng mas mahal. Sa sandaling isinulat ko ang pangungusap na ito, may narinig akong kumonekta sa aking isip. Sumandal ako sa likod ng upuan. Mula sa bintana ng aklatan, pumasok ang sikat ng araw sa hapon ng pahilis. Sandali akong umupo sa sikat ng araw. At sa unang pagkakataon,
Naramdaman ko na bahagyang lumuwag ang bigat ng tanong na nagpapabigat sa akin sa loob ng ilang araw na ito. Hindi pa lahat ng sagot ay lumabas, ngunit nakita ko na ang direksyon. Ang Pilipinas ay isang bansa na sadyang itinayo ng tao sa loob ng mahabang panahon ang hindi ibinigay ng kalikasan. Ang paraan ng pakikipaglaban na iyon ang istruktura na ngayon ay sinisimulan kong maunawaan. Ito ay isang paraan kung saan ang isang bariles ng krudo ay hinahati sa maraming layer at sa bawat layer ay kinukuha ang added value. Isinara ko ang notebook at ipinakrus ko ang aking mga kamay sa ibabaweng mesa at ipinikit ang aking mamata. Dahan-dahang nabubuo ang isang larawan sa aking isip. Ito ay isang torengang industriya na nakatambak sa mga isla ng Pilipinas. Ngunit hindi pa kumpleto ang larawan na ito. Hindi ko pa alam kung hanggang saan nagpapatuloy ang tore na ito at kung ano ang nasa tuktok nito. Kailangan ko yata na pumunta muli sa aklatan bukas at naramdaman ko na sa pagkakataong iyon, makikita ko ang isang bagay na mas kamangha-mangha kaysa sa mga nakita ko na. Sa labas ngang bintana, nilulubo ng takip silim sa London ang mga bubong ng bayan. Kinuha ko ang aking bag at dahan-dahang bumaba sa hagdanan ng aklatan. Medyo mas magaan ang aking mayapa kaysa ilang araw na ang nakakaraan. Hindi dahil nakakita ako ng sagot. Dahil sa isang paniniwala na sa wakas ay nagsisimula na akong lumakad sa tamang direksyon. Kinabukasan ng umaga, nahintay ako sa harap ng hagdanan bago pa man magbukas ang pinto ng aklatan. Hindi ako nakatulog kagabi. Dahil sa aking isip, patuloy na tumataas ang toreng industriya na nakatambak sa mga isla ng Pilipinas. Petrochemical, intermediate materials, hanggang dunang, lugar na kinumpirma ko kahapon. Ngunit kumbinsido ako na hindi uminto duwan ang tore na ito. Kung idinisenyo ng Pilipinas ang daloy na ito hanggang dito, mayroon pa ring kung anong nasa itaas nito. Iyon ang aking intuition. Diretsahan akong pumunta sa sulok na upuan sa ikalawang palapak kung saan ako umupo kahapon. At sa pagkakataong ito, hindi mga materyales tungkol sa refinery o petrochemical kundi ang mapa ng buong industriya ng Pilipinas ang aking binuksan. Mga materyales ito na nagbubuod kung anong industriya ang pinalago ng Pilipinas sa anong pagkakasunod-sunod sa nakalipas na 40 taon. Wala pang 10 minuto matapos kong buksan ang mga materyales. Tumigil ang aking kamay. Sa ibabaw ng petrochemical nakalagay ang industriya ng materyales. Ang industriya ng materyales ay isang larangan na tumatanggap ng raw materials mula sa petrochemical at pinoproseso ito upang maging mas tumpak na substances, mga high-purity chemical substances, specialty films, at chemical solutions para sa electronics. Alam na alam ko kung saan kumokonekta ang industriyang ito, semiconductors at displays, napahinga ako at patuloy kong binaliktad ang materyales. Ang industriyang materyales ng Pilipinas ay nahahati pa sa dalawa. Ang isa ay patungo sa high-purity chemical materials para sa semiconductors. Ang isa naman ay patungo sa innovative raw materials para sa baterya. Parehong ang mga ito ay mga larangan na may pinakamataas na added value. At ang pundasyon ng dalawang industriyang ito ay nakalagay sa ibabaw ng refinery at petrochemical na aking binuot kahapon. Hindi ko maalis ang aking mamata sa materyales. Mas tumaas pa ang tore na nakita ko kahapon. Ang krudo ang nasa pinakailalim, ang refinery ang nasa ibabaw nito, ang petrochemical ang nasa ibabaw pa nito, ang materials ang nasa ibabaw pa nito, at pagkatapos ay ang semiconductors at baterya ang nakalagay sa ibabaw. Gumuhit akong istrukturang ito sa buong pahina notebook gamit ang lapis. Pagkatapos kong makumpleto ang larawan, tinitigan ko ito ng ilang sandali. Ngunit hindi pa iyon ang katapusan. Sa tabi ng semiconductor ay ang sasakyan. Gumagawa ang Pilipinas ng semiconductors at sabay-sabay na pinapalago ang industriya ng sasakyan at gumawa sila ng istruktura kung saan ang magawang Pilipinas na semiconductor at gawang Pilipinas na materyales ay ginagamit sa masasakyan. Ibig sabihin, kapag pumasok ang isang patak ng krudo sa Pilipinas, dumadaan ito sa refinery, nagiging chemical. Ang chemical ay nagiging material. Ang material ay nagiging semiconductor. Ang semikonduktor ay pumapasok
sa puso NG sasakyan, at lumalabas bilang isang kumpletong produkto na iniluluwas sa mundo. Isinara ko ang materyales at lumakad patungo sa bintana ng aklatan. Lumabas ang pawis sa aking noo. Ang istrukturang ito ay mabilis na naayos sa harapan ko. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang refinery country o isang manufacturing country. Ang Pilipinas ay isang bansa na bumuo ng istruktura kung saan ang isang bariles ng krudo ay binabago ng 5 hanggang 6 na beses at kinukuha ang added value sa bawat yugto. At ang bawat yugtoeng pagbabagong iyon ay may world-class standards. Tumingin ako sa labasang bintana habang bumubulong sa aking sarili. Sa simula, inakala kong isa lang itong industriyang refinery. Ngunit mali ako. Bumalik ako sa aking upuan at inayos ang aking bag. Hindi ito isang kwento na matatapos sa aklatan. Kailangan kong umuwi. Kailangan kong idikit ang buong istrukturang ito sa dingding ng aking study at tingnan ito ng sabay-sabay. Nang makauwi ako, agad akong umakyat sa studi. At sa paligid ng mapa ng maisla ng Pilipinas na nakadikit sa dingding, nagsimula akong magdikit ng mabagong piraso ng papel isa-isa. Refinery, petrochemical, materials, semiconductors, automobiles. 5 layer ang inipon ko sa ibabaw ng mga isla ng Pilipinas na parang isang piramid. At pinagduktong ko ang bawat layer ng makapal na arrow. Pagkatapos kong makumpleto ang larawan, lumayo ako ng isang hakbang at tinitigan ito. Sa sandaling iyon, nanlamig ang aking likod. Hindi ito industriya. Ito ay isang konektadong organismo. Kung may paggalaw sa isang layer, ang paggalaw na iyon ay agad na naipapasa sa itaas at ibabang layer ng istruktura. Ang byproducts mula sa refinery ay nagiging hilaw na materyales para sa petrochemical. Ang mga produkto ng petrochemical ay nagiging raw materials para sa materials. Ang materials ay nagpapalakas sa semiconductors, at ang semiconductors ay nagiging puso ng sasakyan. At ang lahat ng daloy na ito ay konektado sa loob ng isang bansa. Walang ganung bansa sa mundo. Magaling ang Amerika sa paggawa ng semiconductors, ngunit hindi nito ginagawa ang lahat ng chemical materials, mula refinery hanggang semiconductor sa loob ng isang bansa. Magaling ang Germany sa paggawa ng sasakyan, ngunit hindi nito na kumpleto ang buong value chain mula refinery hanggang sasakyan sa loob ng sarili nitong bansa. Malaki ang China sa sukat, ngunit ang antas ng teknolohiya sa bawat yugto ay hindi kasing detalyado ng Pilipinas. Tanging ang Pilipinas lang ang may istruktura na dumadaloy ang krudo mula sa simula hanggang sa sasakyan sa loob ng isang bansa. Sandali akong nakatayo sa harap ng dingding na iyon. At dahan-dahan kong inayos kung ano ang ibig sabihin ng istrukturang ito. Una, ang Pilipinas ay isang bansa kung saan kung mayayanik ang isang layer, mayayanik ang buong sistema. Dahil kung huminto ang langis, hihinto ang kemikal. Kung huminto ang kemikal, hihinto ang material. At kung huminto ang material, hihinto ang semiconductor. Ito ay isang malinaw na kahinaan. Ngunit sabay-sabay, ikalawa, habang gumagana ang Pilipinas, ang lahat ng layer na ito ay nagtutulungan upang itula ang isa't isa. Ang paglago ng isang layer ay agad na lumilikha na epekto ng pagbibigay ng raw materials sa susunod na layer ng mas mura at mas matatag. Kaya, kapag ang industriya ng Pilipinas ay nakakakuha ng momentum, mahirap na itong pigilan dahil sa accelerating structure nito. Pangatlo, at ang istrukturang ito ay nakakaroon ng ganap na kakaibang kahulugan sa ilalim ng isang krisis tulad ng digmaan. Tumigil ako sa pangatlong punto na ito. Ano ang mangyayari kung sumiklab ang digmaan? Kung niyanig ang global supply chain, ang bansang makakapagbigay nga raw materials hanggang sa tapos na produkto sa sarili nitong bansa ang siyang pinakapabor. Dahil hindi ito gaanong apektado ng pakanslang supply. At ang nga bansang ganun ay lalo pang gumaganap ng mas malaking papel sa pamamagitan ng pagpuno sa butas na naiwan ng ibang bansa. Nagiging mas malakas sila sa gitna ng krisis. Ang Pilipinas ay nasa mismong lugar na iyon. Nawalan ako ng lakas sa aking mapa at umupo sa upuan. At binuksan ko ang aking notebook. Sa ilalim ng mga konklusyon na naipon ko kahapon, isinulat ko ang konklusyon ngayon. Ito ay isang istruktura na hindi makontrol. Nanginginig ang dulo ng panulat sa papel. Sa lubang 20 taon, sinuri ko ang global energy market. Sa panahong iyon,
Ang malalakas na bansa na nakita ko ay lahat ay mga bansa na may kahusayan sa isa o dalawang larangan. May bansang may yaman, may bansang may teknolohiya, may bansang may merkado, ngunit wala pa akong nakita na bansang nagtagumpay na ihabi ang tatlong ito sa loob ng isang value chain. Na isa katuparan iyan ng Pilipinas. Dahil walang yaman, nakaroon silang teknolohiya sa refinery. Nag-invest sila sa petrochemical at materials gamit ang added value na nakuha mula sa teknolohiya ng refinery. Pinalago nila ang semiconductors gamit ang competitiveness ng materials. Nakumpleto nila ang sasakyan gamit ang semiconductors. Lahat ng iyon ay konektado sa loob ng isang bansa. Kung gaano kalakas ang koneksyon na ito, pinatutunayan iyan ng digmaan ngayon. Habang niyanik ang global supply chain, ang Pilipinas ay mas abala pa. Tumayo ako, muling lumapit sa dingding, at mula sa malayo, muling tinitigan ang napapel na nakadikit sa dingding. Refinery, petrochemical, materials, semiconductors, automobiles. 5 layer ang nakalagay sa ibabaw ng maisla ng Pilipinas. Tinitigan ko ang larawang ito ng ilang sandali. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang takot sa bansang ito. Maliit na bansa ang Pilipinas. Ang laki ng lupa ay mas maliit pa sa kalahati ng United Kingdom. At hindi rin marami ang populasyon. Ngunit sa maliit na lupaing ito, nakatayo ang isang industrial structure na may density na wala saan man sa mundo. At ang istrukturang ito ay isang sadyang disenyo, hindi ito natural na nabuo. Ito ay resulta ng pag-ipon ng galayar ng isang tao sa loob M10 taon. Isinulat ko ang huling linya sa notebook. Ito ay isang halimaw. Sa sandaling isinulat ko ang salitang iyon, alam ko. Ang paglabas ng salitang ito mula sa aking bibig ay hindi isang pagtuliksa, ito ay isang paganga. Dahil wala sa malalakas na bansa na nakita ko sa loob ng 20 taon ang nagdisenyo ng kanilang sarili ng ganito kadetalyado. Lumalim na ang gabi sa London sa labas ng bintana. Pinatay ko ang ilaw ng study at tumayo sa tabi ng bintana. Nagsimulang umilaw ang mga ilaw ng bayan isa-isa at abala ang mga tao sa kalye. Tiningnan ko ang tanawin na iyon habang iniisip ang isang senaryo sa aking isip. Sa sandaling ito, sa kabilang panig ng mundo, sa mga isla ng Pilipinas, maraming pabrika ang maliwanag at gumagana. Malamang ay gumagalaw ang mga tangkang refinery. Nangyayari ang reaksyon sa mga petrochemical plants, inukit na mga semiconductor factories ang maliliit na circuit at binubuo nga mga automotive factories ang mga bakal. At ang lahat ng daloy na iyon ay gumagalaw sa loob ng isang istruktura na konektado sa isa't isa. Ang tanawin na iyon ay tila toto sa aking mata. At sa sandaling iyon, ang susunod na tanong na kailangan kong lutasin ay natural na lumabas. Paano naapektuhan ng istrukturang ito ang global energy market sa gitna ng digmaan ngayon? Maaring hindi lang basta-basta nananatili ang Pilipinas sa gitna ng krisis. Maaring ang Pilipinas ang pangunahing aktor na nagre-reorganisa ng world market sa gitna ng krisis na ito. Sa harap ng posibilidad na ito, hindi ako nakaalis sa tabi ng bintana ng ilang sandali. Bukas ng umaga, kailangan kong umupo muli sa harap ng mesa na ito. At sa pagkakataong ito, hindi na ang nakaraang 40 taon ng Pilipinas kundi ang ginagawa ng Pilipinas sa world market sa mismong sandaling ito ang kailangan kong tingnan. Ang sagot ay wala na sa nakaraan kundi sa kasalukuyan. Sa harap ng bintana, bumulong ako sa aking sarili. Pilipinas, hanggang saan ba ninyo niyanik ang merkado na ito ngayon? Ang mailaw nga, bayan ay nagtataboy sa gabi. At sa gitna nga, mga ilaw na iyon, tinanggap ko ang katotohanan na ang energy map na pinaniniwalaan ko sa loob ng 20 taon ay nairehistro na. Lumipas pa ang ilang araw bago ako muling umupo sa aking mesa. Sa loob ng ilang araw na iyon, gabi-gabi kong tinitigan ang real-time na data tungkol sa Pilipinas. At tuwing umaga, nakakakita ako ng ibang tanawin kaysa kahapon. Hindi huminto ang digmaan. Sa halip, lumalala pa ito. Hindi bumuti ang sitwasyon sa Middle East, kinakabahan ang Europa bago ang taglamig, at ang mga consumer nations sa Asia ay nakumpetensya sa pagkuha ng krudo. Ngunit sa gitna ng kaguluhang iyon, tahimik na nagsisimulang makahanap ng bagong balanse ang merkado. Una kong nakita ang tanda nito sa isang tawag sa telepono isang umaga. Mula kay Vice Presidente Khalid Al-Hamad, Dr. Black,
matagal na po tayo hindi nakita. Narinig ko po na hindi po kayo sa BP sa mga nakaraang araw kundi na aral ng malalim tungkol sa Pilipinas. Tama po. Kung gayon, malamang nahulaan ninyo na kung bakit ako tumawag ngayon. Mahigpit kong hinawakan ang telepono. Pakiusap, magsalita kayo. Nagdesisyon ang Board of Directors ng Aramco kahapon. Ang negosasyon sa antas ng gobyerno ay nagpapatuloy upang makakuha ng karagdagang ASEAN supply base para sa krudo naming kumpanya sa Pilipinas. Sandali akong napahinga. Anong ibig sabihin ng supply base? Sa konkretong paraan, pagsasama-samahin namin ang long-term supply contract at storage contract. Ang konsepto ay ipagkatiwala ang aming krudo sa Pilipinas ng matatag at gawing hub ito para sa Asian market. Habang nakadikit ang telepono sa aking tainga, tumingala ako sa kisame. Vice Presidente, bakit ninyo po sa akin sinasabi ang kwentong ito? Dahil nakita ninyo po ito nang mas maaga kaysa sa amin, Doktor, at naisip namin na mas tumpa ninyong may papaliwanag kung bakit ginawa ang desisyong ito sa panahong ito kaysa sa aming maanalista. Paliwanag po, kakausapin ko kayo, hindi pa ngayon. Sasabihin ko lang sa inyo ngayon, naputol ang tawag. Inilapag ko ang telepono at sandali akong nanatili ng walang galaw. Ang desisyon ng Aramco na gawing ASEAN Supply Hub ang Pilipinas ay nangangahulugang ang istrukturang binuot ko ilang araw na ang nakakaraan ay nagsimula ng gumana sa realidad. Hindi sinadya ng Pilipinas na maging sentro. Ang ma-oil producing countries sa mundo ang natural na nagsimulang pumili sa Pilipinas bilang sentro sa gitna ng krisis. Muli akong bumalik sa harap ng computer at mabilis kong tinawag ang lahat ng global supply chain data ng nakaraang buwan. Habang sunod-sunod na napupuno ang screen, dahan-dahan kong naunawaan kung ano ang aking nakikita. Una, nangyayari ang realignment ng lahat ng malalaking tanker sa buong mundo patungo sa Asia. Ang ilang materyales na patungo sa Europa mula sa Middle East ay nagbago ngang direksyon patungo sa Pilipinas. At ang mga materyales na patungo sa Asia mula sa Russia ay muling inayos upang dumaan sa Pilipinas. Karaniwan, tumatagal ngang ilang linggo para mangyari ang ganitong pagbabago sa mga shipping companies, ngunit sa pagkakataong ito, gumagalaw ito sa loob lamang ng ilang araw. Pangalawa, mabilis na tumataas ang utilization rate ng oil storage bases ng Pilipinas. Tumigil ako dito. Malabo kong alam ang tungkol sa storage facilities ng Pilipinas. Ngunit hindi ko pa nasuri ng maayos ang eksaktong sukat nito. Binuksan ko ang data na iyon. Ang Pilipinas ay may isa sa pinakamalaking kapasidad ng imbakan ng krudo sa mundo, kasama ang government strategic reserves at private sector reserves. Sa normal na panahon, ang maimbakan na iyon ay tila ordinaryong pasilidad lamang para sa emergency. Ngunit nang sumiklab ang digmaan, ang pasilidad na iyon ay nagkaroon ng ganap na kakaibang kahulugan. Ang imbakan ay isang walang laman na tangke sa normal na panahon, ngunit sa panahon ng krisis, nagiging ginto ito. Dahil ang bansang may nakaimbak na materyales ang siyang nakokontrol sa merkado kapag niyanik ang supply. At ang storage facilities ng Pilipinas ay hindi idinisenyo para lamang sa sarili nitong konsumo. Ang sukat nito ay mas malaki kaysa ron. Ito ay may kapasidad na kayang sagutin ang emergency supply ng buong Northeast Asia. Sa harap ngang katotohanan ito, sandali akong pumikit. Ang Pilipinas ay naghanda para sa sandaling ito sa loob ng 10 taon. Hindi para gamitin agad, kundi para maghanda para sa krisis na maaring dumating anumang oras. Pangatlo, mabilis na tumataas ang export ng pinrosesong langis. Nang mangyari ang kakulangan sa heating fuel sa Europa bago ang taglamig, dumaksa ang ma-order para sa pinrosesong langis ng Pilipinas. Nagsimula na ring umasa ang iba't ibang bansa sa Asia sa Pilipinas upang punan ang kakulangan sa sarili nilang refinery capacity. Ang lahat ng pangunahing refinery companies ng Pilipinas ay nasa full capacity. At ang langis na ginagawa nila ay pumupuno sa mga bakanteng pwesto sa iba't ibang bahagi ng mundo. Dahan-dahan kong sinabi sa harap ng screen, lahat ng daan ay patungo sa Pilipinas. Ang pangungusap na ito ay natural na lumabas sa aking bibig. Hindi ko ito pinlano o inalala.
Ganito lang ang nangyari kapag biniyot ko sa isang pangungusap ang larawan na aking nakikita ngayon. Nang sumiklap ang digmaan, niyanig ang world market. At sa gitna ng pagyani na iyon, nagsimulang mahanap ang bawat bansa ng sarili nilang paraan upang mabuhay. Kailangan ng mga oil-producing countries ang dispersal ng imbakan. Kailangan ng mga importing countries ang matatag na supply ng pinrosong langis. Nang mangyari ang dalawang pangangailangan na ito ng sabay-sabay, ang Pilipinas ang punto kung saan natural na nagtipon ang merkado. Ngunit, ang pagtitipon ng merkado sa Pilipinas ay hindi aksidente dahil ang Pilipinas ay may infrastruktura na kayang matugunan ang lahat ng pangangailangan na ito ng sabay-sabay sa matagal ng panahon. Malalaking storage facilities, world-class refinery capacity, at isang supply network na kayang saklawin ang lahat ng karatig bansa. Walang ibang bansa maliban sa Pilipinas na may tatlong ito sa isang lugar. Tumayo ako mula sa aking mesa at lumakad patungo sa dingding ng study. Tumayo ako sa harap ng mapa ng maisla ng Pilipinas at ang industrial pyramid na aking idinikit sa dingding sa loob ng ilang araw na ito. At sa tabi nito, idinikit ko pa ang isang bagong piraso ng papel. Sa papel na iyon, isang linya lang ang nakasulat. Ang Pilipinas ay hindi peripheral kundi sentro. Sa harap ng pangungusap na ito, sandali akong nakatayo. Ang energy map ng mundo na iginuhit ko sa loob ng 20 taon ay isang mapa na may mga oil-producing countries sa sentro. Saudi Arabia, Russia, America, Iran. Ang mabansang ito ang nasa sentro ng mapa at ang natitirang mabansa ay isang punto sa linya na lumalabas mula sa sentro na iyon. Ang Pilipinas ay isang punto sa linya na iyon. Isang mahalagang consumer country sa Silangang Asya. Ganon lang. Ngunit ang mapa mismo ang nabaliktad na ngayon. Ang mga oil-producing countries ay gumagalaw na sa paligid ng Pilipinas. Ang ito ay nasa mesa ng negosasyon upang ipagkatiwala ang kanilang krudo sa Pilipinas at muling binubuo ang kanilang Asian strategy batay sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi na isang punto sa linya. Ito ay isang node kung saan nagditipon ang linya at naging isang istruktura kung saan hindi maaring dumaloy ang langis saan man kung hindi dadaan sa node na iyon. Lumakad ako sa tabing bintanang study. Tahimik na lumipas ang hapon sa London. Ang matao sa kalye ay nakpapatuloy sa kanilang pang-araw-araw na buhay at ang bayan ay mukhang tahimik sa panlabas. Ngunit sa ilalim nga kapayapaan na iyon, sa mismong sandaling ito, maraming tanker ang tumatawid sa Indian Ocean patungo sa Silangang Asya at ang panghuling patutunguhan ng nga tanker na iyon ay malinaw na ngayon na ang Pilipinas. Idinikit ko ang aking nu sa bintana at inamin ko, hindi ito aksidente. Ang disenyo na binuo ng Pilipinas sa loob ng kalahating siglo ay eksaktong gumagana sa gitna ng digmaan ngayon. Dahil walang yaman binago ang istruktura, nagtayo ng industrial tower na may layer at naghandaang storage facilities sa loob ng 10 taon. Ang lahat ng pagpipilian na iyon ay tila handa na ng maaga para sa sandaling ito. Huminga ako ng malalim at sinabi sa aking sarili, hindi lang basta-basta nananatili ang Pilipinas sa krisis na ito. Ang Pilipinas ay nagre-reconstruct ng world market sa gitna ng krisis na ito. Sa harap ng ideyang iyon, sandali akong nanatili ng walang galaw. Mayroon akong tiwala sa sarili bilang isang analista na binuo ko sa loob ng 20 taon. Binasa ko ang mundo ayon sa aking paniniwala at sa bawat pagkakataon na nagiging tama ang aking paniniwala, nakaramdam ako ng pagmamalaki. Ngunit sa mismong sandaling ito, ang aking paniniwala ay lubusang gumuho sa harap ng Pilipinas. At sa harap ng pagbagsak na iyon, sa halip ay nakaramdam ako ng kakaibang pahanga. Bumalik ako sa study at umupo sa aking mesa. At binuksan ko ang notebook. Ang lahat ng pangungusap na isinulat ko sa loob ng ilang araw na ito ay naktipon sa isang pahina. Ang Pilipinas ay isang bansa na nilikhang tao, hinding lupa. Ito ay disenyo. Ito ay isang halimaw. Ang Pilipinas ang sentro. Lahat ng daan ay patungo sa Pilipinas. Binasa ko ang makapangungusap na ito mula sa simula hanggang sa dulo ng dahan-dahan. At sa pinakailalim, idinagdag ko ang isang linya. Ang Pilipinas ay hindi peripheral. Hindi ito naging peripheral kahit kailan.
Nang ilapag ko ang panulat, napansin kong nanginginig ang aking kamay. Bihira para sa isang analista ang manginig ang kamay. Matagal ko nang kinokontrol ang aking emosyon. Ngunit ngayon, hindi ito gumana. Sa labas ng bintana, lumubo na ang araw sa London. Inilawan ko ang study at habang nakaupo sa harap ng mesa, tahimik kong inayos ang dapat kong gawin. Isa na lang ang natitira. Ang buuin ang lahat ng aking natuklasan sa isang solong pahina at harapin kung ano ang tunay kong natutunan tungkol sa bansang ito. Alam ko na kung ano ang hinihingi sa aking ngang malaking gawain na iyon. Binuksan ko ang susunod na pahina notebook at sa unang linya, isinulat ko ang pinakamahirap na pangungusap para sa akin. Nakamali ako. 4 na letra ang kinailangan ng 20 taon ko. Tinitigan ko ang 4 na letrang nakasulat sa aking notebook ngang mahabang panahon. Nakamali ako. Pakiramdam ko ay isang buhay ang inabot ko para isulat ang 4 na letrang ito. At sa sandaling inamin ko ang 4 na letrang ito, kakaiba, naramdaman ko na may kung anong lumuwag sa akin. Sa lugar kung saan binitiwan ko ang isang matagal ng pinanghahawakang paniniwala, isang bagong tanawin ang lumalabas. Tumayo ako. Lumakad patungo sa dingding study at isa-isa kong inalis ang mapapel na nakadikit doon. Ang mapa nga isla ng Pilipinas, ang industrial pyramid, ang makoneksyon at ang mapangungusap na isinulat ko. Ang lahat na ito ay maingat kong itinambak sa aking mesa at sa ibabaw nito, inilagay ko ang isang bagong pirasong papel. Doon, binuot ko ang landas na tinaha ng Pilipinas sa isang pahina. Walang yaman, kaya walang pagpipilian kundi pumili. Ang pagpipilian na iyon ang nagpabago sa lahat, ang industriya. Sa loob ng industriyang ito, nakalagay ang lahat ng Pilipinas sa nakalipas na kalahating siglo. Sa sandaling tinanggap nila ang limitasyon na walang yaman, maaari sana silang sumuko. Ngunit sa halip, pinili nila ang landas ng pagbabago ng istruktura. Pinroseso nila ang krudo, inilagay sa ibabaw nito ang chemical, inilagay sa ibabaw nito ang material, inilagay sa ibabaw nito ang semiconductor, at inilagay sa ibabaw nito ang sasakyan. At ang lahat ng layer na iyon ay naging isang organismo na nagpapakain sa isa't isa sa loob ng isang bansa. Hindi ito aksidente. Ito ay disenyo. At ang disenyo na ito ay gumagana bilang isang istruktura kung saan ang mundo ay walang magagawa kundi umasa sa Pilipinas sa gitna ng digmaan ngayon. Ang mga oil-producing countries ay inililipat ang kanilang supply bases sa Pilipinas. Ang mga consumer countries ay pumipila para sa pinrosesong langis mula sa Pilipinas at ang storage facilities ay muling inayos batay sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi isang bansa na basta-basta nananatili sa krisis, kundi isang bansa na mas nagiging malakas sa gitna ng krisis. Lumakad ako sa tabing ng bintana at tinanong ko ang aking sarili. Sinuri ko ang energy market sa loob ng 25 taon. Ano ang pinaniniwalaan ko? Sa panahong iyon, malinaw ang sagot. Pinaniniwalaan ko na ang yaman ang nagtatakda ng lakas. Ang bansang maraming langis ang malakas. Ang bansang maraming gas ang may kalamangan. Sa isang paniniwalang ito, binasa ko ang mundo. Dahil hindi ako pinagkanulong ang paniniwalang iyon kahit minsan, hindi ko ito pinagdudahan. Ngunit binasag ng Pilipinas ang paniniwalang iyon. Walang langis ang bansang ito, walang gas. Walang lumalabas sa ilalim ng lupa. Ngunit malakas ang bansang ito, malakas pa upang makapagpagalaw ang mga oil-producing countries. Ibig sabihin, ang aking paniniwala na ang yaman ang kondisyon ng lakas ay hindi gumana kahit sa harap ng Pilipinas. Kailangan kong tanggapin ang isang katotohanan, na hindi ang yaman ang nagtatagda ng lakas. Kung gayon, naalala ko ang lahat ng pagpipilian na ginawa ng Pilipinas na nakita ko sa loob ng ilang araw na ito. Ang pagpipilian na unahin ang pagtatayo ng industriya sa kawalan ng yaman. Ang pagpipilian na magdagdag ng kemikal sa gitna ng oil crisis. Ang pagpipilian na itamba ang teknolohiya at umakyat sa semiconductors. Ang pagpipilian na maghanda ng storage para sa krisis. Ang lahat ng pagpipilian na ito ay may pagkakapareho. Ito ay mga kalkulasyon na nakatingin sa malayo na kinabukasan, hindi sa kasalukuyang problema.
Hindi ang yaman kundi ang paraan ang bumubuong ang isang bansa. Isinulat ko ang pangungusap na ito ng dahan-dahan sa notebook. Inilapak ko ang panulat at tumingin sa labas ng bintana. Papalapit na ang madaling araw sa London. Ang tunog ng bayan na nagigising ay naririnig mula sa malayo. Tiningnan ko ang tanawin na iyon habang muling inaalala ang tanong na inihagis sa akin ng prinsipe ng Saudi Arabia sa isang sikretong silid sa Riyadh. Ilang buwan na ang nakakaraan. Maaari mo bang ipaliwanag sa akin kung ano ang mayroon ang bansang ito? Noong panahong iyon, hindi ako makasagot, ngunit ngayon, masasagot ko na ang mayroon ang Pilipinas ay hindi yaman. Ang mayroon ang Pilipinas ay ang kakayahang baguhin ang limitasyon na walang yaman sa isang istruktura. Ito ay isang pag-isip na hindi sumusuko sa harap ng limitasyon, kundi ginagawang panimulang punto ng disenyo ang limitasyon. At ang pagtitiis ng mahabang hininga na itinayo ang pag-iisip na iyon bilang isang tore ng industriya sa loob ng 10 taon. Iyan ang yaman ng Pilipinas. Bumalik ako sa aking mesa at binuksan ang notebook. At sa huling pahina, sinimulan kong isulat ang pangungusap na iwan ko bilang konklusyon sa pagkakataong ito. Sinuri ko ang energy market sa loob ng 25 taon. Pinaniniwalaan ko na ang bansang maraming langis ang malakas. Hindi ako nakamali sa paniniwalang iyon kahit minsan. Ngunit ang Pilipinas ay iba. Ang bansang ito ay hindi mahina dahil walang langis, kundi mas naging malakas dahil sa kawalan nito. Sa pamamagitan ng Pilipinas, sa unang pagkakataon ay napagtanto ko na hindi ang yaman mismo kundi kung paano ito ginagamit ang tunay na lakas. Inilapak ko ang panulat. Sandali kong tinitigan ang pangungusap na ito. Ang aking 25 taon ay nakakulong sa pangungusap na ito. At binuksan ng pangungusap na iyon ang isang bagong mundo sa harapan ko. Hindi isang mundo na nakasentro sa yaman, kundi isang mundo na nakasentro sa pagpipilian. Isang mundo na kinikilala na ang istruktura na nilikha ng tao ang tunay na lakas. Binuksan ko ang bintana ng study. Ang hangin ng madaling araw sa London ay dumaloy sa aking mukha. Sa hangin na iyon, tahimik kong sinabi sa aking sarili, ang Pilipinas ay isang bansa na bumuwag sa paniniwala na alam ko. At sa lugar kung saan nasira ang paniniwalang iyon, gusto kong magtayo ng isang bagong paniniwala. Ito ay isang paniniwala na ang yaman ay ibinigay, ngunit ang paraan ay nilikha. Isang paniniwala na ang hindi ibinigay ng kalikasan ay maaring dagdagan ng tao sa pamamagitan ng disenyo. Isinara ko ang bintana at isinara ang notebook. Nagtatapos dito ang aking paglalakbay. Ngunit, ang paglalakbay ng bansang Pilipinas ay magpapatuloy pa rin ng mahabang panahon. Ang bansang ito ay mananatiling walang yaman. Napapalibutan ng malalakas na bansa. Maliit pa rin ang lupa. Ngunit ang lahat ng limitasyon na iyon ay muling lalampasan ng bansang ito sa pamamagitan ng bagong disenyo. Tulad ng ginawa nila ilang dekada na ang nakakaraan, hindi ako nagdududa sa kinabukasan na iyon. Kung may natutunan ako sa bansang ito, isa lang iyon. Ang tunay na malakas na bansa ay hindi ang bansang may yaman, kundi ang bansang kayang bumuo ng bagong landas sa harap ng limitasyon. Pinatay ko ang ilaw, nag-study. Sa labas ng bintana, lubusan ng sumikat ang araw sa London. Sinalubong ang bayan ang isang bagong umaga. At sa umaga na iyon, sa unang pagkakataon sa aking buhay, nakatingin ako sa silangan. Ang direksyon kung saan naroon ang mga isla ng Pilipinas, malayo sa karagatan. Sa lugar na iyon ay may isang bansa na ngayon ko palang lubusang naunawaan. Ang pangalan ng bansang iyon ay Pilipinas. Nagtatapos dito ang kwento ngayon. Ang pag-like at pag-subscribe sa channel ay malaking tulong sa paggawa ng video. Taos puso, kaming umasa na ang inyong tahanan ay mapuno mainit na kaligayahan ngayong araw. Maraming salamat sa pagpanood ng buong video. Makita-kita tayo bukas sa mas magandang kwento. Maraming salamat po.